Kuya, ate, bakit ka nasa kama ko? Hindi kaya napunta ako sa maling honeymoon room? Wan-wan ate, bakit hindi ka nakasuot ng wedding dress? Kasal sa negosyo lang ito. Siya ang pinuno ng pamilya Fu. Ano ang suot ko? Siya ba ang magdidikta? Tama ka ate. Paano naman ako? Ang pangalawang binata ng pamilya Fu ay may magandang katawan ngunit mayabang. Hindi talaga angkop para magpakasal. Bakit ang dali mong pumayag? Kahit anong asawa, okay lang. Kung saan ka man pumunta, susunod ako. Baliw! Ang pribadong eroplano ng dalawang binata ay nakaranas ng masamang panahon. Ang kasal ay malamang na ipagpaliban bukas. Sa susunod na buwan, wala akong oras. Ngayon lang ang oras na mayroon. Sa huli, ang pag-aasawa ay para palakasin ang alyansa at mabilis na magkaroon ng tagapagmana. Wala ang groom. Basta nandyan ang bride, ayos lang. Ipahayag sa ibaba. Magpapatuloy ang kasal. Ate, bakit mo ibinigay sa akin ang sing-sing ng pinuno ng pamilya? Hindi ba't gusto mo itong isuot? Ngayon ay bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Tara na. Ang babaeng pinuno ng pamilya Su na ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Matalas ang mga taktika. Ngunit ang pinuno ng pamilya Fu ay isa ring mapagpasyang tao. Kung magpakasal silang dalawa, magtatagal ba sila ng 3 buwan? Ang sinabi mo ay parang ang pangalawang binibini ng pamilya at ang pangalawang binata ng pamilya Fu. Kayang tumagal ng ganoon. Isang mayamang binibini, isang nangungunang artista, parehong mayayabang. Pakiramdam ko ay nag-away na sila sa unang araw. Pangalawang ginang, nasa bahay numero 3 na tayo. Kuya, pumasok ka. Bata pa ang pangalawang binibini ng pamilya Su? Bawasan mo ang init ng ulo mo. Huwag mo siyang apihin. Paano ka naglakas loob, kuya? Tara na, namamatay na ako sa lamig. Ako at si Sutan ay pumirma ng kasunduan. Kailangan lang nating magpanggap na mag-asawang nagmamahalan sa publiko, magkaanak ng 2, palakasin ang pamilya, sa gabi ng kasal. Ito ay para lang matapos ang nakatakdang proseso. Si Sutan ay mapagpasiya, hindi tulad ng isang taong gagamit ng matamis na halimuyak, ang singsing ng pinuno ng pamilya Su. Si Sutan na nga, brownout na, masyadong madilim, ang lakas ng ulan. Malamang ay sira ang linya. Sino yan? Gabi ng kasal. Sino pa ang maaaring lumabas dito? Ngayon ang kasal? Huwag mong sabihin na mahigpit ang seguridad. Ang darating ay tiyak na si Fu Yang. Fu! Natatakot si Samset. Ang prenuptial agreement ay nagtatakda ng panganganak marital activity 2 beses bawat linggo upang tuparin ang obligasyon at matiyak ang pagkakaroon ng anak. Si Sutan ba ay kusang nag-iimbita? Huwag kang matakot. Ito si Samset. Nandito ako. Masakit. Huwag kang matakot. Dahan-dahan ka lang. Si Sutan ay tila medyo maingay, hindi masyadong maganda. Kailangan kong kausapin siya ulit bukas. Noong huli kong makita si Suwan, isa lang siyang batang nagtatago sa likod ng kanyang ate. Ang magkaroon ng relasyon bilang mag-asawa sa isang batang kapatid na babae ay talagang napakawalang hiya. Ang haba ng binti na ito, hindi ba't sinabi na ang batang asawa ay isang babae? Bakit parang ang ate? Ang diamanteng ito ay nakuha ni Dina Fee ilang buwan na. Ang nakakaraan, ginamit upang ilagay sa sapatos ng kasal para sa dalawang magkapatid na Su. Ang pagsusuot ng sapatos na ito, si Suwan nga, walang duda. Tulog na ba ang kapatid na babae ng pamilya Su? Sige, matulog ka na. Pupunta ako sa katabing sala para matulog. Sino yan? Sa gabi ng kasal, sino pa ang maaaring lumabas dito? Siyempre, asawa ko siya. Nakasulat sa kasunduan. Kailangan nating mabilis na magkaroon ng tagapagmana.
Palakasin ang alyansa. Saan ka pupunta? Bumalik ka. Ngayon na tayo magkaanak. Ano ang sinabi mo? Ang nakababatang kapatid na babae ng pamilya Su na ito. Bakit napakalayo ng pagkakaiba? Ang matamis at malambot na babae sa sabi-sabi. Hoy! Lasing ka ba? Tingnan mo ako ng mabuti, hindi makapag-anak. Kung gayon, bukas na tayo maghiwalay. Tapos pumunta sa pamilya Fu para pumili ng sino mang makakagawa. Hindi na kailangan ng ganoong kagulo. Subukan mo lang at malalaman mo agad. Bakit maikli ang buhok ng matamis na babae? Maganda rin ang pakiramdam kapag hinawakan. Kapag tapos na, umalis ka na. Huwag mo akong guluhin. Hindi. Anong sitwasyon ito? Bakit pakiramdam ko ay parang ako ang libreng biktima? Pagkatapos gamitin, itatapon. Sige, bukas na lang natin isipin. Bakit ka nasa kama ko? Hindi tama. Bakit si Suwan ay nasa kama ko? Nasaan na sina Sutan at Fuyang? Paparating na kami. Alagaan mo ng mabuti ang kapatid ko. Magbihis ka na. Malapit nang dumating ang ate mo at si Fuyang. Kung gayon, nagkamali ang dalawa nating mag-asawa. Ang damit ko ay nasa katabing kwarto. Pink na damit, puting sapatos. Pakikuha mo para sa akin. Salamat. Mula pagkabata, walang sino man ang naglakas loob na utusan akong gawin ang ganoong bagay. Kunin mo ang sarili mong gamit. Sige na. Ang sakit. Masakit. Umalis ka dyan. Huwag kang matakot. Dahan-dahan ka lang. Manatili ka dyan. Huwag kang gumalaw. Ang damit mo. Salamat. Magpalit ka rito. Pupunta ako sa sala para magpalit. Ate, Shawan, pinilit ka ba ni Fu Chengzhou? Brownout, natatakot ako sa kulog at kidlat. Akala ko si Fuyang kaya niyakap ko siya. Dahil sa malakas na ulan kagabi, natatakpan ng mga dahon ang numero ng bahay ng Villa, ang numero 3 at numero 8 ang dahilan kung bakit nagkamali tayong lahat ng honeymoon room. Ate, ano ang gagawin natin ngayon? Shawan, gusto mo bang manatili sa pamilya Fu? Shawan, gusto mo bang manatili sa pamilya Fu? Ang kasal na ito ay napakahalaga upang palakasin ang kapangyarihan ng pamilya. Ako ay isang babae. Napakahirap pasanin ng aming pamilya. Hindi ko siya kayang pigilan. Gusto ko. Kung saan ka man pumunta, susunod ako. Shawan, ano ang tingin mo kay Fu Chengzhou? Napakabuti. Hindi ko tinanong sa iyo yan. Ang ibig mong sabihin, anong klaseng tao siya? Kagabi, puro sakit at iyak lang ako. Paano mo malalaman kung anong klaseng tao siya? Napakagwapo. Hindi pa ako nakakita ng lalaki. Mas gwapo at mas may karisma kaysa kay Fu Chengzhou. Nagkamali na. Tapos na ang usapan. Kung gayon, palitan natin ang kasunduan sa kasal. Kasal muna, rehistro mamaya. Sa panahong iyon, magkakasundo tayo sa kung paano ito sasabihin sa labas na pangalan sa imbitasyon at anunsyo ng kasal. Mali ang pagkakaimprenta, ayos lang. Hindi ko naisip na magpakasal sa isang asawang kailangan kong alagaan at hindi naiintindihan ng buhay. Ngunit ito ang tanging paraan upang mapanatili ang dangal ng dalawang pamilya at mapakinabangan ang pinakamataas na benepisyo. Sige, gawin mo ang sinabi mo. Sandali, hindi ba? Dalawa kayo ang nagdesisyon na? Bakit walang nagtanong ng opinyon ko? Meron ka bang hindi gusto? Kagabi, hindi ka ba masyadong masigasig? Ano ang pinagsasabi mo, ate? Kung ayaw mong ipagpatuloy ang kasunduan sa kasal na ito, ayos lang. CEO Fu sa henerasyong ito ng pamilya Fu. Maliban kay Fuyang, may iba pa bang kapatid na babae na angkop para pakasalan? Hindi ko naman sinabing hindi ako sumasang-ayon. Pumayag na ako, okay? At saka, ang kuya ko ay
Ako lang ang kapatid na lalaki. Sino pang kapatid na lalaki ang hahanapin? Ano ang ginagawa mo? Sinaktan mo ang ate ko. Pasensya na. Ayos lang. Kung lahat ay sumasang-ayon, kung gayon, magdesisyon na tayo. May kailangan pa akong gawin. Mauuna na ako. Shawan, manatili ka mag-isa sa Imperial Capital. Ayos ka lang ba? Ate, kaya ko ang sarili ko. Kung gayon, uuwi ako sa Imperial Capital para hintayin ka. Umuwi ka na ate. Oh my God, kuya. Ang nakababatang kapatid na babae ng pamilya Su. Mukha pa rin siyang bata. Paano mo nagawa yan? Kuya, isa ka talagang hayop. Sige, aalis na ako. Aalis na ako. Pumunta ako para mag-shoot ng programa. Nagbago na ang kasunduan sa kasal. Siya ay naging asawa ko mula sa pagiging bayaw. Ang katahimikan na ito ay nakakasakal. Kailangan kong maghanap ng sasabihin. Mahal, ang ganda ng suot mo ngayon. Ang gwapo mo tingnan. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal, sanay akong gawin ang lahat ayon sa plano. Sa simula, ang kasal na ito ay may malinaw na layunin, ngunit simula kagabi, ito ay tuluyang nawalan ng kontrol. Basta makasama lang kita, kahit sino pa siya, pareho lang. Dahil si Fu Chengzhou ngayon ang asawa ko, hindi ba't natural lang na tawagin ko siya? Hindi ba ganoon ang tawagan sa pamilya Fu? Hindi ba pwedeng tawagin ng ganoon? Hindi ako sanay sa tawag na yan. Normal na tawagan lang ang gamitin. Ah, ganon pala. Kung gayon, pwede ko bang tawagin kang Kuya Fu? Mukhang hindi kasing ganda ang tunog ng tawag na yon. Sige. Kuya Fu, ang ganda ng suot mo ngayon. Nagiging kakaiba ang dating mo. Pagkatapos ng 2 oras, sasama ka sa akin sa yate pabalik sa kabisera. Ang bilis naman. Ang isla na ito ay isang napakagandang resort. Gusto ko pa sanang maglaro ng 2 araw pa. Opo, Kuya Fu. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Ang aking munting asawa ay mahilig magpa-cute at malakas manampal. Ngunit kahit papaano, itinuturing pa ring masunurin. Kuya Fu, anong nangyari sa'yo? Tumahimik ka. Nagkompromiso na ako na hindi manatili sa isla para maglaro. Nabawi ko na ang kasalanan ng pagsampal sa kanya. Naubos na ang bilang ng mga kompromiso. Bakit ako tatahimik? Ang bibig na ito ay natural na ginawa para magsalita. Kuya Fu, mabuti ang intensyon ko sa pag-aalala sa'yo. Pero sinisigawan mo pa ako. Ang aking naunang paghuhusga ay marahil kailangan kong baguhin tungkol sa aking munting asawa. Hindi lang mahilig magpa-cute, malakas manampal, kundi hindi rin masunurin. May kalahating oras pa ang biyahe, kailangan kong asikasuhin ang mga urgenteng dokumento sa loob ng 10 minuto. Ang natitirang 20 minuto ay sapat na para kausapin siya. Suwan, mag-usap tayo. Tuwing gumagawa ako ng gulo, ganyan ang sinasabi ng ate ko kapag pinapangaralan ako. Sige. Tungkol saan ang pag-uusapan? Dati, kami ni Suching ay nagkasundo sa isang kontrata ng kasal. Bagamat ngayon ang aking kasosyo sa kasal ay ikaw, kailangan pa ring ipatupad ang parehong bagay dahil ikaw na ang Mrs. Fu. Kailangan mong sumama sa akin sa mga mahahalagang lugar na nagpapanatili sa imahe ng pamilya Fu. Hindi ka pwedeng maging kaswal tulad sa bahay ng pamilya Su. Kailangan mong sumunod sa akin. Opo, alam ko na. Kuya Fu, tapos ka na bang magsalita? Ang kalmado ng reaksyon niya. Muli, lumampas ito sa aking inaasahan. Sa ngayon, iyon lang. Kung may kailangan pang idagdag, sasabihin ko sa'yo. Sige. Nako, gutom na ako. Bilisan mo para makakain na tayo ng masarap. Kuya Fu, ang bigat ng maleta na ito mo o ampio, pwede mo ba akong tulungan na kunin ito? Salamat. Ang ganitong uri ng maleta, kailangan lang buksan sa pinanggalingan at sa destinasyon. Bakit kailangan itong buksan
habang umaandar ang sasakyan. Kuya Fu, tingnan mo. Masyado kang malakas. Masakit pa rin ang kamay ko hanggang ngayon. Wala akong lakas. Ang password ay ang kaarawan ko. Aids, tulungan mo akong buksan. Salamat. Huwag kang kakain ng merienda sa sasakyan pagkatapos nito. Bakit? Madumi. Magkakalat ng pagkain. At magkakaroon ng kakaibang amoy. Kaya hindi pinapayagan. Pero gutom na ako. Kung gutom ka, kumain ka ng 3 beses sa isang araw. Hayaan mong madumihan ang kamay niya. Sinabi ko nang huwag kumain. Hindi. Hindi ako kakain ng merienda. Hinahanap ko ito para sa'yo. Tama. Para kang ate ko. Tuwing abala ka, nakakalimutan mong kumain. Kaya binalot ko ito para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito magkakalat. At walang kakaibang amoy. Ngayon pa lang ang 2nd araw ng kasal. Nasa panahon pa rin ng bagong kasal. Pilit akong lalabag sa patakaran ng 1 beses, pero wala nang susunod. Kuya Fu, ang bait mo talaga. Si Kuya Fu ay parang si ate. Mahilig sabihin na wala nang susunod. Pero kay ate, maraming susunod na beses. Hindi ko alam kung gaano karaming beses kay Kuya Fu. Kuya Fu, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Kung gayon, pwede ko bang tawagan ng ate ko? Kung gayon, pwede ko bang tawagan ng ate ko? Ate, nakarating ka na ba sa opisina? Mahirap ba? Pagod ka ba? Nakarating na. Paano ka tinatrato ni Fu Chengzhou? Si Kuya Fu ba? Mabuti ang pagtrato niya sa akin. Binigyan pa nga niya ako ng cookies. Sa harap ko, sapat na siyang malambing at mahilig magpa-cute. Ngunit ngayon, natuklasan ko na minamaliit ko pala siya. Sa harap ni Suching, siya ay matamis at malambot tulad ng isang maliit na mainit na cake. Sige ate, kung gayon, ibababa ko na ang tawag. Paalam. Kuya Fu, kaya pala gusto mo rin ng kuneho. Mauna ka na sa yate. Ang isang taong may mataas na kahusayan tulad ni Kuya Fu ay hindi pa umaakyat sa yate. Kuya Fu, nasaan na ang pillow ko na hugis kuneho? Naiwan sa sasakyan. Bakit hindi mo kailangan? Hindi komportable umupo dito. Kailangan ko ang una na yon para maging komportable. Hoy sir, pwede mo ba akong tulungan na kunin yon sa sasakyan? Salamat. Swan, may isang bagay akong kailangan linawin sa'yo. Ang kontrata ng kasal na pinirmahan ko kay Suching ay nagtatakda ng malinaw upang masiguro ang mga anak at mapanatili ang isang matatag na alyansa. Bawat linggo, kailangan may regular na buhay mag-asawa. Suwan, ang tao ay dapat marunong magpigil ng pagnanasa. Bukod sa mga bagay sa gabi, sa mga araw na ito, marami pa akong kailangang asikasuhin. Umaasa ako na hindi mo dapat sayangin ang walang kwentang lakas na ito. Opo, Kuya Fu. Kuya Fu. Kuya Fu, anong ginagawa mo? Mukhang nagmamadali talaga si Fu Chengzhou. Sino ba ang seryosong nagsabi na ang tao ay dapat magpigil ng pagnanasa kanina? Huwag mong ilagay ang iyong atensyon sa mga walang kwentang bagay na ito. Fuyang, Fuyang, Fuyang. Pasok, President Su. Nakatanggap ang receptionist ng isang kahon na sinasabing pinadala ng batang Ginoo ng pamilya Fu. Dalhin mo rito. Ang sugat na ito ay wala lang sa akin. Hindi ito kasing sakit ng 1% ng mga sugat sa pagsasanay. Buong 2 oras. Sino ba ang nagsabi ng maayos na ang tao ay dapat marunong magpigil ng pagnanasa? Malaking sinungaling. Bumangon ka at maligo. Napakahalaga ng kalinisan pagkatapos. Pagod na pagod ako. Wala na akong lakas. Mula simula hanggang ngayon, 2 oras at 7 minuto lang naman. Matagal ba yon? Suwan, masyadong mahina ang iyong pisikal na lakas. Kailangan mong mag-ehersisyo ng mas madalas pagkatapos nito. Sino ang sisisihin dito?
Nabuhay ako ng 25 taon. Si Suwan ang unang taong naglakas loob na hampasin ako ng gamit. Nagpe-perform ka ba ng gymnastics? Talaga naman. Tapos sasabihin mo, mahina ang lakas ko, tanungin mo nga kung sino. Sino ang makakatagal niyan? Tumahimik ka. Kung hindi mo kayang maligo mag-isa, bubuhatin kita. Sino ang sumampal sa akin? Nagpupuyat ka sa gabi? Ang pagbabasa ng dokumento ay nakakasama sa mata. Mas maganda kung may desk lamp. Kahit paano, ang ate ko ay madalas magbasa ng dokumento sa gabi. Ang desk lamp ay desk lamp, galit ay galit. Hindi ko alam kung paano pinalaki ng pamilya Su ang kanilang mga anak na babae. Sobrang spoiled, ngunit pinalaki rin sila na may sapat na kabutihan. Gutom na ako. Hindi gutom. Dalhin mo rito ang isang serving ng pagkain. Ang sarap ng cake na ito. Kuya Fu, ang dali mong suyuin. Ang maliit na kusina sa yate mo ay talagang kahanga-hanga. Nakakagawa ng ganoong kasarap na cake. Oo, nag-extra lang ang chef. Oh, Kuya Fu, hindi ka naman mukhang taong mahilig sa cake. Paano naman makakapaghanda ang maliit na kusina na ito ng maliit na cake para sa'yo? Siguradong para sa akin yon, tama? Kung gusto mong humingi ng tawad, sabihin mo na lang ng direkta. Bakit kailangan pang maghanap ng dahilan? Huwag kang masyadong mag-isip. Kapag tapos ka ng kumain, lumipat ka sa tabi. Kailangan ko pang magpatuloy sa trabaho. Kuya Fu, hindi na ako galit sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Lumabas ka rito. Ihinto ang sasakyan. Anong gusto ninyong gawin? Naglakas loob pa kayong lumaban? Takbo. Ngayong gabi, salamat sa'yo. Walang anuman. Hindi na maaga. Uuwi na ako para magpahinga. Paano naman ako? Kalahating oras ang biyahe pa uwi. Kumain ng pinang minuto. Mag-aral ng 1 oras. Maliban sa oras ng tulog, may kalahating oras pa rin. Kalahating oras? Sigurado kang hindi sapat iyon, di ba? Anong kalahating oras? Ako na karaniwang mukhang malamig. Bakit ganoon ka magsalita ng diretsahan? Ang aking ID card at wallet ay ninakaw nila. Para makakuha ng bago, kailangan pang hintayin na magbukas ang embahada bukas. Hindi na ako makakauwi sa hotel ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Pagkatapos kong maligo, magpupulong muna. Gawin mo lang ang gusto mo. Pupuntahan kita pagkatapos ng 2 oras. Ang pulong ngayong araw ay nagtatapos dito. Dismissed. 5 minuto nang lampas sa oras. Kailangan ng bilisan ang pag-usad. Ngayon na? Dito? Hindi pwede. Sige na nga. Huwag sayangin ang oras. Dito mismo. Ang salamin ay one way. Hindi makikita mula sa labas. 20 minuto lang. Sakto sa inaasahang oras. May pagkakamali sa naunang pagtatantya tungkol sa kanya. Isang insidente lang yon kanina. Muli, alam ko na. Sa loob ng 10 minuto, maghanda para sa online meeting. Ngayong gabi, meron akong isang kagyat na trabahong kailangan kong ayusin. Matulog ka na lang mag-isa ngayong gabi. Ngayon ay umaga sa Emory. Tatawagan ko na lang ang ate ko. Hello, sino yan? Fuyang. Nasaan ang ate ko? Bakit hawak mo ang telepono ng ate ko? Hindi ko rin alam. Parang pumunta na naman sa katabing kwarto para mag-aral. Siguradong napakadisiplinado ng ate ko. Ang maagang pagtulog at paggising ay mabuti sa kalusugan. Ang pagtulog ng matagal ay hindi mabuti sa kalusugan. Magiging sanhi ito ng pagiging matamlay at mabagal na reaksyon. Masyado kang nahuli sa paggising. Ang sarap magpanggap na mangaral sa iba. Kaya pala gusto ni Futua. Sige na, sige na. Ibabalik ko ang telepono sa ate mo mamaya. May kailangan ka ba? Hanapin mo na lang siya mamaya. Kuya Fu, bakit ka patagong nanonood ng nagpapalit ng damit? Una, nakaupo ako rito pero hindi mo lang napansin. Pangalawa,
Kaya kong kontrolin ang aking tingin. Wala akong espesyal na interes sa panonood ng iba na nagpapalit ng damit. Gayunpaman, hindi ko kayang kontrolin ang aking pandinig. Ang pagtulog ng matagal ay hindi mabuti sa kalusugan. Magiging sanhi ito ng pagiging matamlay at mabagal na reaksyon. Masyado kang nahuli sa paggising. Kuya Fu, ang ganda ng ngiti mo. Magsipilyo ka na. Kahit gaano ka kagwapo, isa ka pa rin kinaiinisan at masamang tao. Ang sinabi ko kanina ay talagang hindi napapanahon, ngunit direkta niya pa rin akong pinuri na gwapo. Hindi ko talaga alam kung paano sasagutin yon. Ang mga alituntunin ng pamilya, Fu, ay napakahigpit. Hindi tulad sa labas. Hindi mo na pwedeng gawin ang gusto mo. Sa madaling salita, sa pamilya Fu, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Ayoko nga. Kuya Fu, hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo. Kung sakaling magkamali ako, tutulungan mo ba ako? Tumayo ka ng tuwid. Anong klaseng postura yan? Ang galing? Naloko ko na. Si Fu Chengzhou na lumaki sa ganoong kapaligiran, talagang mahirap na hindi maging konserbatibo. Diba? Kuya Fu, mamaya kung hindi ako magustuhan ng mga magulang mo, kailangan mong mabilis na humanap ng pagkakataon para itakas ako. Naiintindihan mo, kailangan ng mga magulang ng isang manugang na tulad ni Su Ching. Perpekto sa lahat ng aspeto. Hindi ako sigurado kung tatanggapin nila. Bata pa. Si Suwan ay may pagka-spoiled pa ba? Ngunit hindi ko hahayaang masaktan si Suwan. Huwag kang mag-alala. Si Fu Chengzhou ay mapagkakatiwalaan. Kapag sinabi niyang okay lang, okay lang. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Ang batang babaeng ito ay bata pa. Walang anumang hitsura ng isang ginang ng pamilya Fu. Alam na namin ito. Dahil nagpasya ka na. Kung gayon, ayusin mo ito ng maayos. Ang karangalan ng pamilya Fu ay hindi dapat mawala. Opo, tatay. Suwan, tama ba o opo? Halika rito. Ito ang kwintas na ipinasa sa mga ginang ng pamilya Fu. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Sana ay lagi kang masaya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nakarinig ako ng kaunting kalungkutan mula sa magandang hiling na ito. Salamat, nanay. Ang ganda ng kwintas na jad. Gustong-gusto ko po. Kaya nanay, pwede ko po bang isuot ngayon? Sa pamilya Fu na karaniwang madalas na matamlay, gusto ko pa rin ang pagiging diretsahan na ganyan. Napakabihira. Oo naman. Kuya Fu, tulungan mo ako sandal. Bilisan mo. Kuya Fu, maganda ba? Maging disente ka ng kaunti. Salamat, nanay. Changzhou, sumama ka kay tatay sa silidaklatan sandali. Kuya Fu, sige na, magtrabaho ka na. Kakausapin ko lang si nanay sandali. Bigyan mo ng 3 buwan bilang palugit. Kung hindi mo siya kayang turuan, para maging isang ginang ng pamilya Fu na nakakatugon sa pamantayan, tatay ay tatangging tanggapin ang manugang na ito. 3 buwan ang turuan si Suwan para maging isang ginang ng pamilya Fu ay napakahirap, ngunit kailangan pa ring subukan. Nanay, unang araw natin nagkita. Magpicture tayo bilang alaala, ha? Sa aking alaala, ang mga magulang ko ay isang perpektong mag-asawa. Ang nanay ay mas disente at kalmado. Ang mga kilos ni Suwan ay baka makasakit sa kanya. Nanay, gagawin mo ba? Gumawa ng puso. Ang nangiti sa mga mata ni nanay ay hindi mukhang peke. Kuya Fu, pinagalitan ka ba ni tatay? Bakit naman ako papagalitan ni tatay? Hindi ako gusto ng tatay mo. Siya ay may mataas na katayuan. Tiyak na hindi niya kayang sabihin sa isang batang babae na tulad ko kaya sa'yo niya ibinuhos ang galit. Mas matalino ka pala kaysa sa akala ko. Siya ay may simpleng puso, ngunit naiintindihan ang mga bagay sa buhay.
lalo na sa paningin ko. Sa loob ng 3 buwan, turuan siya para maging ginang ng pamilya Fu, na nakakatugon sa pamantayan ay hindi naman ganap na imposible, hindi na maaga. Huwag na nating gambalain ang mga magulang sa pagpapahinga. Uwi na tayo. Mabuti, mabuti, mabuti. Kaya nanay, mauuna na po kami. Mamaya ko na lang po ipapadala lahat ng magagandang litrato sa inyo. Mabuti. Chengjo, sandali, may sasabihin si nanay. Kung gayon, Kuya Fu, mauuna na ako sa kotse para hintayin ka. Chengjo, isang masayang asawa ay mas mainam kaysa sa isang ginang na laging disente, mas mahalaga. Si Suwan ay isang mabait at simpleng bata. Marahil ay bagay na bagay siya sa'yo. Huwag mong hayaang mawala siya bago ka magsisi. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Kuya Fu, ano ang sinabi sa'yo ni nanay? Hindi naman niya ako hindi gusto, di ba? Hindi pakiramdam ko gusto niya ako. Hindi, gusto ka ni nanay. Talaga? Kung gayon ang galing. Gusto ko rin si nanay. Siya ay talagang napakaganda at banayad. Tingnan mo, isang ina na napakabanayad. Bakit nagkaroon ng anak na? Isang anak na lalaking konserbatibo at mabangis na tulad mo? Ang selos ni tatay talagang napakalakas pa rin. Isang masayang asawa ay mas mainam kaysa kung hindi mo siya kayang turuan. Para maging giniyang ng pamilya Fu na nakakatugon sa pamantayan. Tatanggi si nanay na tanggapin mula sa sandaling ang aking kasal ay naging isang tiyak na kaganapan. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa diborsyo. Kung gayon, ang matagumpay na pagbabago kay Suwan sa loob ng 3 buwan, iyon ang solusyon na gusto ko. Ang ibang bagay ay hindi mahalaga. Umupo ka ng tuwid. Ang paghiga na nakahilata ay anong klasing postura? Si Fu Chengzhou ay nabaliw na naman. Ang pagong na nagdarasal, hindi makikinig, hindi makikinig. Sa labas, kailangan may tamang hitsura. Umupo ng tuwid. Manong, pakitabi po ng kaunti. Manong, pakitabi po ng kaunti. Ngayon, nakaupo ako ng napakadesenyo dito. Tuwid din ang likod. At nakapatong din ang 2 kamay sa tuhod. Mayroon pa po ba kayong hindi nagustuhan? May trabaho pa ako sa kumpanya. Mauna ka na lang pumasok. May tagapamahala na magpapakilala sa'yo sa lugar na ito. Ate, tingnan mo ito. Ito ay regalo sa akin ng nanay ni Fu Chengzhou. Sabi niya ay, ang pamanang pulseras ng may bahay ng pamilya Fu. Hindi mo alam. Napakaganda at napakabait ng nanay niya. Kaso, medyo masungit lang ang tatay niya. Kaya, pinahirapan ka ba niya? Hindi. Pinagtanggol na ako ni Fu Chengzhou. Mabuti naman. Ang pamilya To natin. Kahit hindi kasing yaman ng pamilya Fu, hindi mo kailangang magpakaalipin sa sinuman. Gawin mo lang ang gusto mo, maging masaya ka lang. Hindi mo kailangang magpakahirap para lang ma-please ang iba. Alam mo ba? Alam ko na. Ikaw ang pinakamabait. Si Fu Chengzhou, mabuti ba siya sa'yo? Siya ba? Palagi siyang seryoso at mahilig magturo. Pero parang noong pinagalitan mo ako noong bata pa ako, kahit mukhang masungit, madali lang naman siyang suyuin. Ay, oo nga pala ate. Kumusta na kayo ni Fuyang? Okay naman siya. Kailangan lang suriin ang kakayahan niyang magkaanak. Naapektuhan na ang reputasyon. Xiaofan, ibababa ko na ang tawag. May kailangan si Fuyang. Hanggang anong oras ka magtatrabaho ngayong gabi? Magtatrabaho ako hanggang 8:00. Bakit? Kung gayon, pagkatapos ng 8:00, hintayin kita sa hotel room. Ha? Hintayin mo ako. Anong gagawin? Subukan. Ulitin. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Hindi na kailangang subukan, Xiaojiang. Ilabas si Second Master Fu. Second Master Fu, dito po ang daan. Pinapalayas na naman ako dahil sa pagnanais ko. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin para makipagtalo. Hello, little Sister Su.
Tumawag ka sa ganitong oras. Siguro pinagalitan ka na naman ng seryoso ng kuya ko, ano? Fuyang, talagang naiintindihan mo ako. Nagkataon lang. Pinagalitan at pinalayas lang ako ng ate mo. Pareho tayo ng sitwasyon, Little Sister Sue. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang ate ko, ang pinakamabait at pinakamahinhin sa buong mundo para sa akin. Ay oo nga pala. Wala bang kahinaan ng kuya mo? Dati, siya talaga ang 360 degree na walang kahinaan na yelo. Pero ngayon, siguro may maliit na kahinaan na siya. Sa susunod na seryosong pagalitan ka ulit ng kuya ko, huwag mo na siyang salungatin. Subukan mong maglambing at palambutin ang puso niya. Ang paglalambing, gagana ba ito? Maniniwala ka sa akin. Siguradong gagana. Talaga? Kung gayon, susubukan ko na. Sige na. Okay. Salamat, Fuyang. Teka lang. Iyon. Pwede bang magtanong sa'yo? Ang ate mo? Si Suching. Meron ba siyang partikular na gusto? O kaya libangan? O kaya sabihin, libangan? Ako ba? Ang ibig kong sabihin? Mga paboritong bagay. Libangan. Ah? Ang ate ko naman nagsimula nang maaga abala sa pag-aaral, abala sa pamamahala ng kumpanya. Bukod sa trabaho, mukhang wala na talaga siyang ibang oras para gumawa ng iba pang bagay. Alam ko na, ibababa ko na ang tawag. Teka lang, kuya, bilas. Bukas, kasama mo pa ba ang ate ko? Oo, bakit? Bukas ang kaarawan ng ate ko. Pwede mo ba akong tulungan bumili ng cake para sa kanya? Huwag masyadong matamis, pero dapat elegante at maganda. Kaarawan, alam ko na, tara na. Kaya pala, kapag galit si Fu Chengzhou, hindi siya yung tipo na nagwawala, kundi itong malamig at nagyayelong ekspresyon. Medyo interesante rin. Huwag mo siyang salungatin. Maglambing ka. Palambuti ng puso niya. Kuya Fu, hintayin mo ako. Sige na nga, gwapo na siya. Pati mga binti niya ang haba. Sa huli, anong bintana kaya ang isinara ng langit para sa kanya? Puffer fish na naging espiritu. Ay hello, buong araw akong nakasakay sa sasakyan. Medyo pagod na ako. Kung gayon, matutulog na ako. Paalam. Naku po, napakakatawa nito. Napakakatawa. Mamamatay ako sa kakatawa. Tingnan mo, bakit hindi mo titingnan? Magdala ng tasa ng tsa sa silid-aklatan. Opo. Pumasok po. Pumasok po. Kuya Fu, alam ko na ang mali ko. Alam ko na ang mali ko. Mabuti kung alam mo na ang mali mo. Bilang may bahay ng pamilya Fu, dapat mong palaging tandaan ang iyong katayuan. Tandaan ang iyong responsibilidad. Kahit sa harap o likod ng ibang tao. Nagsisimula na naman siyang mangaral. Kuya Fu, hindi ka na ba galit? Kung gayon, bukas, pwede mo ba akong samahan umuwi sa pamilya Su para sa pagbisita? Iniisip mo bang hindi kita sasamahan umuwi para sa pagbisita? Galit na galit ka kanina. Ang pagtuturo sa iyo ng mabuti ay responsibilidad ko. At ang pagsama sa iyo sa pagbisita ay responsibilidad ko rin. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Kuya Fu, hindi ka lang gwapo, pati ang paraan mo ng pagtatrabaho ay napaka-cool. Ang daldal mo. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman tagalabas. Sa harap lang ng ibang tao kailangan maging formal. Hoy, pwede ba? Sige na please. Naku. Sa harap lang ng ibang tao kailangan maging formal. Pwede ba? Sige na please. Sige, ito ay isang exception. Sa ibang bagay, kailangan mo akong sundin at matuto ng mga patakaran. Nagsimula na naman. Bakit ang daming patakaran na kailangang matutunan? Talagang isang makaluma. Kuya Fu, ang bango mo. Anong pabango ang ginagamit mo?
Naalala ko na sinabi ko na sa'yo dati, ang paggawa ng ganyan ay makakasama sa katawan, mas lalong magpapagulo sa isip ng tao, malulubog sa ganoon. Huwag na ulit ganoon sa susunod. Ngayon, matutulog ako sa guest room, magpahinga ka ng maayos. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pinuri ko lang naman siya na mabango. Bakit naging pagpapakawala ng pagnanasa? Naging pag-iisip ng kung ano-ano? Teka lang, si Fu Chengzhou ay matutulog sa guest room. Ito ay talagang magandang balita mula sa langit. Sige na nga, ako na lang ang matutulog mag-isa dito. Malaya na. Sa wakas ay masisiyahan na ako sa napakalaki at marangyang kwarto na ito. Ang pangit, ang makaluma. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para ayusin ulit ang lugar na ito. Sige na nga, ako na lang ang matutulog mag-isa dito. Bata pa siya. Hindi pa matatag ang pag-iisip. Hindi tulad ko na kayang pigilan ang pagnanasa. Normal lang iyon. Siguro dapat ko siyang pagbigyan ulit. Dati, ako ang nagsabi na gusto kong matulog sa magkahiwalay na kwarto. Ngayon, ako naman ang bumalik mag-isa. Ito ay talagang labag sa aking mga nakasanayang prinsipyo. Isinasaalang-alang na ikatlong araw ng kasal, ngayon ay maaring gumawa ng exception at hindi nabibilangin. Buksan mo ang pinto. Pwede kitang samahan sandali. Isinasaalang-alang na ikatlong araw ng kasal, ngayon ay maaring gumawa ng exception at hindi nabibilangin. Buksan mo ang pinto. Pwede kitang samahan sandali. Huwag mo akong hanapin. Huwag mo akong hanapin. Tulog na ako, tulog na ako. Siya? Siguro bumalik na siya sa guest room para magpahinga ano? Medyo tuyo ang french fries. Bumaba ka at uminom ng tubig. Hindi maganda. Ang 3 maleta ko ng snacks ay hindi na mapapanatili. Kuya Fu, ang pangit ng dekorasyon ng kwartong ito. Ayokong matulog dito. Bigyan mo ako ng ibang kwarto. Ipinapahiwatig niya na gusto niyang pumunta sa kwarto ko. Masyadong mapilit. Masyadong hindi mapigilan ang pagnanasa. Wala nang susunod. Inaantok na ako. Matulog na tayo. Talagang ang ganitong dekorasyon ay nakakawala ng anumang pagnanasa. Mas cute pa rin ang aking mga manika at malambot na unan. Fu Chengzhou, ikaw. Fu Chengzhou, ikaw. Teka lang. Kuya Fu, kanina lang. Hindi ba sinabi mo na masama ang pagpapakawala ng pagnanasa? Kailangan pigilan? Bata ka pa at hindi pa matatag ang iyong isip. Sa pagkakataong ito, pagbibigyan kita, pero huwag na itong mauulit. Si Tovan ay hindi talaga nakatulog kanina. Naku, hindi pa nalilinis ang master bedroom. Hindi mo kailangang magtago ng ganyan, nalinis na ang kwarto ko. Ang kailangan mong isipin ngayon ay kung paano mo ipapaliwanag ang ginawa mo kagabi. Kuya, bakit hindi mo pinaglilinis ang mga katulong? Hindi ko ugali na ipagkatiwala sa iba ang paglilinis. Ang asawa ko. Kuya Fo, ang bait mo talaga. Kung gising ka na, bumangon ka na agad. Sakto lang na malapit. Pagkatapos ng trabaho kung may oras ka, dumaan ka para manood. Naghihintay ang manager ko sa likod ng pinto. Mga mahal ko sa audience, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga mahal, hanggang sa muli. Bakit walang dumating sa pinto? Alam ko na. Salamat sa inyong pagod. Gabi na, ako ang manlilibre sa restaurant sa rooftop ng hotel. Sige, kumain kayo ng marami. Kuya Dung at Twe, salamat boss. Tara na, hindi tayo uuwi hanggat hindi lasing. Magsaya kayo sa pagkain. Isama niyo sa bill ko. May kaunting personal na lakad pa ako gabi na. Kaya mauuna na ako. Anong nangyari kay Kuya Dung? Hindi ba't kanina lang ay napakasigla niya? Katatapos lang ng meeting, may kailangan ka sa akin. Nakita kong malapit ka lang dito kaya gusto kong tanungin kung gusto mong manood ng concert. Hindi ko gusto ang mga maingay na lugar na ganyan. Kung gayon, maghapunan na lang tayo. Hindi pa tapos ang trabaho ko.
Kung wala ka ng ibang sasabihin, ibababa ko na ang telepono. Sandali. Si Tovan ang espesyal na nagbilin sa akin. Kung hindi ka pupunta, hindi ba't mapapako ang pangako ko kay Tovan? Ang address. Sige, susunduin kita. Nasa tapat ako ng gusali kung saan kayo nagmi-meeting. Hoy, sandali. Ito, pinabili ako ni Tovan ng maliit na cake para sa'yo. Kailangan mo ring ubusin ito bago ka umalis, di ba? Iyon, hindi ka nakapanood ng concert. Ito, para makabawi ako sa'yo. Maligayang kaarawan. Totan. Ngayon, mukhang kaarawan ko nga talaga. Si Fodong, kahit na mayabang at mapagmalaki sa panlabas. Pero ang totoo ay mabuti ang kanyang kalooban. Dati, inayos ng pamilya ang kasal para kina Tovan at Fodong. Naobserbahan ko siya. Kahit mahilig siyang magsaya at magloko, may malinaw siyang limitasyon. Gusto mo bang humawak ng kamay? Baka naman naantig ka sa kanta ko kanina. Ibigay mo sa akin ang gitara. Oo, salamat. Napakaganda ng kantang ito. Naisaulo ko na. Sa susunod na linggo, mag-aaral na si Tiovan. Susunduin ko siya pabalik sa Imperial Capital. Sa oras na yon, sasama ako sa iyo pauwi sa lumang bahay ng pamilya Fo para makilala ang iyong mga magulang. Sige. At isa pa, ito ang regalo na inahanda ko para sa iyo noon pa. Ituring mo na lang itong pasasalamat dahil inihanda mo ang aking kaarawan. Salamat. Bata ka pa at hindi pa hinog ang isip, hindi mo pa makontrol ang ilang pangangailangan. Normal lang iyan, pero kailangan mong matutong magpigil. Kuya Fo, iyon ang pangalawang tiyoko. Puro gulo ang ginagawa niya sa buong araw at ayaw niyang pag-usapan siya ng iba. Ito ang pinsan ko. Sa buong araw ay inihahambing ang sarili niya sa akin at palihim pa akong sinisiraan. Ito ang pangatlong tiyoko. Sila ang buong pamilya ng tatlo. Ang tingin ni Tongwet kay Fo Tua Chow ay masyadong hindi malinis. Hindi ko naman pinahahalagahan ang pangalan ni Fo Tua Chow. Pero kung 3 araw pa lang kasal at may ibang umagaw sa asawa mo, nakakahiya yon. Nakakainis. Ayoko sa return visit banquet na ito. Ayoko sa Creamfield buns. Nakakainis. Ang bastos na yon ay parehong mabagsik at malandi. Kahit pa maingat siya ay bastos pa rin siya. Bakit si Tovan ang napangasawa ni Fo Tua Chow? Malinaw na mula pagkabata hanggang ngayon ay mas mababa siya sa akin sa lahat ng aspeto. Bakit mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin? Mr. Fo, ikaw nga ay isang napakatalinong tao. Ang isang bata ay napakaraming alam. Pwede po ba kayong mag-iwan ng paraan ng pakikipag-ugnayan? Para kung may hindi ako maintindihan, maaari ko ring hingi ng inyong payo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Siguradong hindi kita madaling istorbohin. Tapos ka na bang kumain? Mayroon pang mahalagang meeting ang kumpanya mamayang hapon. Ako at ang aking asawa ay magpapaalam na. Tapos na. Si Fo Tua Chow ang taong pinakamahalaga sa mga patakaran at reputasyon. Sa pagkakataong ito, sinadya kong ilagay ang sarili ko sa gulo. Mamaya, sisigawan siya ni Fo Tua Chow para mapahiya siya ng husto. Uwi na tayo, mahal. Sige. Trung. Kuya Fo, bakit hindi mo ako pinagalitan kanina? Bakit wala kang sinabi sa akin kanina? Bakit kita kailangang pagalitan? Kasi, kanina ay hindi ko sinasadyang dumihan ang sapatos ko at maraming nakakita. Hindi mo ba naramdaman na pinahiya kita? Ang mag-asawa ay iisa. Sinasadya nilang ipahiya ka. Mukhang sinampal ka nila sa mukha. Pero ang totoo ay ako ang sinampal nila. Bukod pa rito, wala akong dahilan para magalit. Ang karapat-dapat parusahan ay ang mga taong may masamang intensyon. Turuan ng leksyon ang pamilya ni Tongwet. Sabihin sa kanila na disiplinahin ng maayos ang kanilang anak. Kuya Fo,
Bakit mo sila binigyan ng contact information kanina? Ano ang kailangan mong ikonekta sa kanila? Dapat mas marami kang matutunan sa kanila. Ang pinsan mo ay napakahusay sa larangan ng architectural design. Ang pinsan mo ay napakatiyaga at disiplinado sa tennis. Anong nangyari sa'yo? Ayoko sa'yo. Tuvan, itaas mo ang ulo mo. Bakit ka umiiyak? Wala. Ayoko sa mga kamag-anak mo. Kanina, ang mga tao sa mesa ng handaan, ang mga junior ng pamilya to, kahit hindi naman sila masyadong mahusay, pero mas marami kang matututunan sa kanila. Mula pagkabata hanggang ngayon, lagi akong inihahambing sa kanila. Lagi akong inihahambing sa kanila. Wala akong nagawa. Pinahiya ko ang ate ko. Pinrotektahan ako ni Fotua Chow kanina. Akala ko ay katulad siya ng ate ko. Hindi ko inaasahan. Sa harap ko pa niya kinumpirma ang mga taong kinamumuhian ko. Bilang may bahay ng pamilya Fo, dapat kang matutong maging mapagparaya at mapag-isip. Hindi tulad mo na nagseselos ng walang dahilan. Hindi ako nagseselos. Hindi ko kailangang magselos. Kinausap ko sila dahil lang sa mga kamag-anak mo sila. Kung wala ang relasyong ito, wala silang pagkakataong lumitaw sa harap ko. Pero binigyan mo pa rin sila ng contact information. Ang ibinigay ko ay ang numero ng telepono ng switchboard ng kumpanya. Sa totoo na lang, wala silang pagkakataong makarating sa akin. Sige na, hindi na kita kinamumuhian. Huwag ka nang magselos ng walang dahilan pagkatapos nito. Kuya Fo, salamat. Sige na, kailangan ko pang tingnan ng mga dokumento. Huwag ka nang maingay. Manatili ka na lang dyan. Niyakap niya ito. Gusto ko lang talagang ipahayag ang aking pasasalamat. Pero nandito na tayo. Hayaan na lang. Ate, ang return visit banquet ay natapos ng maayos. Malaki ang naitulong ni Kuya Fo sa akin para hindi ako mapahiya ngayon. Hindi lang niya pinunasan ang sapatos ko sa harap ng lahat. Tinulungan niya pa akong inisin ang mga kinamumuhian kong kamag-anak. Anong nangyari, Kuya Fo? Ang paglalaro ng game ay pag-aaksaya ng oras. Bukod pa rito, nakakaapekto pa sa trabaho ko. Nabawi ko na sa'yo minsan. Sige na, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Hindi na ako maglalaro. Pero Kuya Fo, wala akong ginagawa. Halika rito. Ngayon, tuturuan kitang suriin ang financial report bilang may bahay ng pamilya Fo. Sa hinaharap, kung wala ako rito, kailangan mong magkaroon ng kakayahang gampanan ang mga gawain ng pamilya. Bakit mo ako kailangang pahirapan sa ganitong paraan? Mula sa mga pangunahing kaalaman, assets, liabilities, equity, sinasabi sa internet, ang mga lalaking nagbibigay halaga sa imahe kapag nakasuot ng vest ay gumagamit ng shirt clips, mukhang elegante. Sa loob ay may nakatagong pagpigil, mayroong isang sensualidad ng pagpipigil at pagkakasalungat. Gumagamit kaya si Fotua Chow? Ang pakiramdam kapag hinawakan ay napakapino, walang umbok o pagpigil. Hindi ba't automatikong nagkakaroon ng tupi ang damit niya? Hindi ba't hindi ito nalulukot? Hindi mo na ba matiis? Hindi mo na ba matiis? Teka, Kuya Fu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala talaga akong ganoong intensyon. Tingnan mo, nagtataka lang ako. Tama ba ang sinasabi sa video? Sa tingin ko, wala akong kahit kaunting ibang intensyon kaysa sayo. Kung meron, babagsak ako sa lahat ng final exams ko. May suot. Talaga? Kung gayon, pwede ko bang tingnan? Gusto ko talagang makita. Oo, gusto kong makita. Sige. Ay nako, ang pagiging mausisa ay nakamamatay ng pusa. Hindi pa isang linggo kasal. Ilang beses nang pinahirapan. Hindi na mabilang sa 2 kamay. Ang sabi ko ay 2 beses sa isang linggo. Manloloko. 5 araw na lang bago ang simula ng klase. Sa loob ng 5 araw na ito,
Hahanap ako ng 5 guro na pupunta sa bahay para turuan ka ng etiquette. Sa loob ng 5 araw, kailangan mong matutunan ng lahat ng aralin. Susuriin ko. Naku po, ang hirap magbakasyon para hindi pumasok. Bakit may klase pa ng etiquette? Hindi ba pwedeng hindi na lang mag-aral? Hindi pwede. Bilang may bahay ng pamilya, Fu, may mga kurso na kailangan mong malaman. Kailangan mong dumalo sa mahahalagang salo-salo. Kung wala kang alam, doon ka lang magpapahiya. Hindi lang ikaw ang mapapahiya, kundi pagtatawanan din ang kapatid mo. Hindi pwedeng pagtawanan ang kapatid ko. Sige, mag-aaral ako. Ginang Fu, may isa pang klase ng etiquette ngayong gabi. Nag-aral na ako buong araw. Namiss ko ang asawa ko. Pupunta ako para dalhan siya ng pagkain. Hindi ba't sinabi ninyong lahat? Ang pag-aalaga sa asawa ay napakahalaga rin. Kaya, pwede na ba akong umalis ngayon? Hinding-hindi ko nasasabihing si Fu Chengzhou ay boring. At least sa tabi niya, pwede pa akong maglaro ng telepono. Naaalala ko na inayos ng guro ang mga aralin mo ngayon. Hindi ka nag-aral sa bahay. Bakit ka nandito? Sinabi sa akin ng mayordomo, Kuya Fu, basta abala ka at hindi kumakain ng hapunan. Nandito ako para bantayan ka. Hindi ba pwedeng mag-alala ako sa'yo? Siyempre, nagdala ako ng masarap na pagkain. Bukod pa rito, gawa ito ng sarili kong mga kamay. Ito ay isang hapunan ng pagmamahal. Naku po, hindi pinapayagan ng guro na kumain ng marami. Ito ang natira. Palihim na binalot at dinala sa kwarto para kainin kagabi. Ay, aksidente kong nailagay sa bag. Gawa sa sariling kamay. Gawa sa sariling kamay. Medyo maganda. Nagkamali ba ako ng kuha? Ay Kuya Fu, sobra kitang na-miss. Tingnan mo, hindi ka naman siguro magagalit sa akin dahil sa maliit na bagay na ito, di ba? Huwag ka nang umiling. Gutom na gutom ako ngayon, pinapahilo mo ako. Opo, Kuya Fu. Kung gayon, o-orderan na lang kita ng take-out. Mabilis lang itong maihahatid. May meeting pa akong kailangan puntahan ngayon. Umuwi ka na muna. Maging mabait ka, abala ako ngayon. Opo, VP Fu. Dumating na po si Ginang Fu. Natatakot kaming abalahin kayo kaya hindi namin sinabi sa inyo. Nasaan na po siya? Naghihintay po sa inyo sa opisina. Kuya Fu, nakauwi ka na. Hindi ba't sinabi ko sa iyong umuwi ka na? Tama. Pero nangako na ako na dadalhan kita ng hapunan. Paano ko naman matitiis na makita kang nagtratrabaho ng ganoon kahirap? At gutom pa. Bilisan mo na, kumain ka na. Kuya Fu, sa totoo lang, hindi ako marunong magluto. Pero ang kanina ito ay ako mismo ang nagsandok at ang prutas na ito ay ako mismo ang nagbalat. Maituturing na kalahati ng hapunan ng pagmamahal na gawa ko. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Hindi ako galit. Ang baso ko ay tila naiwan sa conference room. Pwede mo ba akong tulungan kunin ito? Sige. VP Fu, talagang mahirap siyang turuan. Hindi talaga siya nakikinig. At ginamit pa ang pagdadala ng hapunan bilang dahilan para takasan ng klase sa gabi. Gumawa kami ng bagong plano. Babawiin namin ang oras niya bukas. Ginang Zhang, inimbitahan ko kayo dito para turuan ng maayos ang aking asawa, hindi para husgahan ang aking asawa. Paumanhin, VP Fu, nadulas lang ako. Ayokong marinig sa labas ang anumang pag-uusap tungkol sa aking asawa. Hindi na kayo kailangan bumalik bukas. Kuya Fu, hindi ko nakita ang baso mo sa conference room. Kaya gumamit ako ng disposable cup at sinalinan kita ng isang baso. Inumin mo. Kuya Fu, siguro pagod ka sa pag-aaral. Napagod ka na. Mukhang nagkaroon ng kaunting epekto ang klase. Ay nako, anong epekto niyan? Ay nako, ang sakit. Bakit? Hindi ba't kailangan kong mag-aral ng posture class? Kaya naglagay ako ng maraming mabibigat na bagay sa aking mga braso. Kaya sobrang sakit. Bukod pa rito,
Minasahe ko pa ang balikat ni Kuya Fu kanina. Mas sumakit pa. Bakit ka nasugatan? Ang sakit, Kuya Fu. Kuya Fu, hindi ko akalain na alam mo rin ito. Ang galing mo talaga. Dati, madalas akong masugatan sa pagsasanay, kaya nasanay na lang ako sa pagmamasahe. Mahilig siyang mag-ensayo ng sanda. Madalas siyang masugatan at itinago pa niya sa akin. Pagkatapos kong malaman, umiyak ako ng maraming beses. Sinabi ni Fu Chengzhou iyon at ako pa ang gumamit ng strawberry juice para lokohin siya. Naku, nakonsensya talaga ako. Kuya Fu, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako nasugatan. Ayoko lang mag-aral ng etiquette class, kaya naglagay ako ng kaunting strawberry juice sa kamay mo. Sermonan mo ang ako. Hindi ako magagalit. Talaga? Kung gayon, Kuya Fu, kailangan ko nang umuwi para matulog. Sasama ka ba? May restroom dito. Pwede kang matulog dito. Bukas ng umaga, ihahatid kita. Hindi. Hindi komportable ang kama na ito. Hindi ako makakatulog ng maayos, mahina ako. Dahil may ate akong nagpapalayaw sa akin. Ang mga minamahal lang ang pwedeng maging mahina. Kung mahina ako, ano ngayon? Uwi na tayo. Sige, tara na. Naku po, nakatulog na naman ako. Siguradong sisigawan ako ng guro. Sa loob ng 2 araw na ito, may ginagawa ang guro, kaya hindi siya darating. Medyo abala ako sa trabaho, kaya hindi rin ako makakauwi. Maging mabait ka sa bahay. May ganun na namang magandang balita. Bukas ang iyong enrollment, pero kailangan kong lumipad pabalik sa capital city. Bukas ng gabi, hindi kita masasamahan. Paumanhin. Ayos lang ate, sabi ni Kuya Fu. Sasamahan niya ako. Sa lugar mo ngayon, siguro hating gabi na. Matulog ka ng maaga. Pag uwi mo mamaya, pwede na tayong magkita, di ba? Sige Kuya Fu, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Huwag kang masyadong magpakahirap sa trabaho. Maraming tao ang nangungutya sa akin na ako ay isang pabigat sa aking ate. Pero sa tingin ko, ang maging pabigat ay talagang masaya. Ihahatid na kita sa baba. Hindi na kailangan. Ang sasakyang ito ay sapat ng kapansin-pansin. Ang mukha ni VP Fu na nandito at muling lumitaw sa harap ng lahat. Hindi ko maisip kung gaano kalaking gulo ang idudulot nito. Kuya Fu, mag-aasikaso lang ako ng enrollment ko. Hintayin mo lang ako sandali, babalik ako kaagad. Salamat na pagod ka na. Si Kuya Jiang, si Kuya Lee. Salamat sa inyong dalawa, uminom kayo ng tubig. Kuya Jiang, Kuya Lee, Kuya Fu, parang walang pinagkaiba. Oh, Kuya Jiang, nagpagupit ka ba? Mas maganda kaysa dati. Dati masyadong mahaba ang buhok mo. Shawan, tapos na ba ang enrollment mo? Hoy Suwan, ngayon ba ay ang iyong pamilya ang naghatid sa iyo sa eskwelahan? Oh, tama. Si Kuya Fu ang naghatid sa akin. Tapos na Kuya Fu, kakausapin ko lang ang mga kaklase ko at sasakay na ako kaagad. Dati, naririnig ko pa rin ang pagbanggit mo sa iyong ate. Hindi ko akalain na may kapatid ka pang lalaki. Wow, ang galing ng kapatid mo. Nagmamaneho na ng Maybach. Iyon. Mauna na ako. Mag-usap tayo sa susunod. Sige. Mabuti tama. Paalam. Hoy, pangalawang kuya. Bigyan mo ako ng isa. Sa susunod, kapag susunduin mo ako, alam mo na kung saang gate ako hihintayin. Sino nagsabing susunduin kita? Pangalawang kuya, bakit ka na naman malungkot? Sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Ate, miss na miss kita. Sobrang miss na miss kita. Pwede ba akong matulog kasama ka ngayong gabi? Siyempre, pwede. Sige na, mahal. Si ate at si Fuyang ay pupunta muna sa bahay ng pamilya Fu. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya. Sige. Bakit hindi ko pa naririnig na may kuya ka? Wala akong kuya. Mayroon lang akong isang ate. Kanina, yung kaklase mo, may kuya ba siya? Bakit mo naman inamin yun? Wala akong tunay na kuya.
Pero may kuya naman ako. Hindi ka ba kuya? Pangalawang kuya. Wala akong ugali na maging kuya ng iba. Pangalawang kuya. Bakit paligoy-ligoy ka magsalita? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Ibigay mo ang notebook. Hindi ba't hindi mo kailangan? Para sa'yo. Pangalawang kuya. Sigurado akong hindi pa rin ako natututo ng tamang asal. Bilang may bahay ng pamilya Fu, dapat lagi niyang tandaan ang kanyang pagiging ginang Fu. Malinaw na hindi niya ito magawa. Pag-uwi, dapat itong ipaalala sa kanya. Nakipagkita kay Sutan ng alas 6, napaka-punctual niya. Siguradong hindi siya malilate. Isang linggo na mula nang huli kaming magkita, abala si Sutan sa trabaho. Hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Bagamat kami ay isang komersyal na kasal, legal din kaming mag-asawa. Pagkatapos ng maikling paghihiwalay at muling pagkikita, may kaunting pag-asa pa rin. Dapat ba kaming magkahawak kamay na pumasok? Kung hindi ano, malinaw na nakasulat sa kasunduan ng komersyal na kasal. Dapat ipakita sa harap ng iba ang magandang relasyon ng mag-asawa. Ang matatag na kasal ay isang magandang tatak para sa may kapangyarihan. Dapat mag-iwan ng magandang impresyon sa mga nakatatanda. Inay, itay, aking anak. Umupo ka? Opo. Narinig kong abala ka sa trabaho. Kakababa mo lang ng eroplano at umuwi ka na agad. Oh, personal kong niluto ang lugaw na may buto ng lotus. Inumin mo muna yan para mainitan ang tiyan mo. Opo. Si Xiaoyang ay napagod din. Ikaw din, uminom ka ng kaunti. Opo. Matagal na akong hindi nakakain ng lugaw na luto ni Inay. Pero gustong-gusto ko. Huwag mo siyang pakainin. Ano ang pinagpapaguran niya? Hindi ba't gusto niyang nasa entablado at nagbebenta ng ngiti para sa iba? Tingnan mo ang hairstyle niya. Tama na, bihira lang umuwi ang anak ko. Bakit mo siya sinisigawan? May nagsabi ba sa kanyang umuwi? Itay, ang hirap pakinggan ng sinasabi mo, Itay. Ano naman sa buhok niya? Isang kulay lang naman ang pinakulayan. Ang matriarch Su ay talagang kahanga-hanga. Naging manugang na ng ibang pamilya. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang ako manugang mo, kundi asawa rin ni Fuyang. Ang mag-asawa ay isa. Kapag sinisigawan mo si Fuyang, para mo na rin akong sinisigawan, ang matriarch Su ay napakahusay magturo. Kung gayon, bakit hindi mo palalakihin ng maayos ang iyong kapatid na babae? Sa tingin ko, napakabuti ng kapatid ko. Sa kabilang banda, ikaw, Itay, kahit ang sarili mong anak ay ayaw umuwi. Talaga bang iniisip mo, Itay, na yan ay problema ng sarili mong anak? Hindi ko nararamdaman na may nagawa akong mali kung ayaw mong umuwi ako. Kung gayon, hindi na ako uuwi. Anong nangyari? Ang formalidad ay hindi ang aking estilo. Ang pagbabalik ng doble ang mas bagay sa akin. Walang karapatan si Fuyuan Tu na pagsabihan si Xiaowan. Hintayin mo ako sandali. Sige, salamat sa lugaw mo anak. Napakasarap. Dinala mo na rin ang bahagi ni Fuyang. Inay, malaki na ako. Tiniis ko na ang unang kalahati ng aking buhay. Ang ikalawang kalahati ng aking buhay ay kailangan ko ring tiisin. Inay, karapat-dapat ka sa mabubuting bagay. Ano ang sinasabi mo? Inay, halos kalahati na ng buhay mo ang iginugol mo sa bahay ng pamilya Fu. Kaya lumabas ka at maglakad-lakad. Kung may balak ka, makipag-ugnayan ka sa akin. Ako ang mag-aayos. Talagang napakawalang galang. Si Xiaoyang ay nakapag-asawa rin ng mabuting asawa. Masaya ako. Tungkol naman sa akin, Inay. Ang galing. Pinagagalit niya ang kanyang ama sa ganoong antas. Pero nakalabas pa rin ng buo ang lugaw. Ah, saan ka pupunta ngayong gabi? Maghahanda lang ako sandali. Anong ihahanda? Hindi na kailangan maghanda. Kung gayon,
Uunahin ko ng umuwi at hihintayin kita. Hindi mo na kailangan hintayin ako. Ngayong gabi, makikipagkita ako kay Xiaofan. Aalis na ako. Ngayong gabi, bakit mo ako hinahanap? May problema ka ba? Kailangan ba laging may dahilan para hanapin ka? Namiss ko siya. Hindi pwede. Sige, sige. Yan, may itatanong ako sa'yo. Gusto mo bang itanong kung anong klase ng lalaki ang gusto ng ate ko? Ikaw, parang wala ng pag-asa. Bakit? Teka lang, hindi. Paano mo nalaman ang gusto kong itanong? Kailangan pa bang hulaan yan? Ang ate ko. Ang ate ko ang pinakamagandang babae, pinakamabait at pinakamahusay sa mundong ito. Gusto mo siya. Hindi ba't napakakaraniwan lang na bagay yan? Kung gayon, bakit mo sinabing wala akong pag-asa? Dahil ba hindi ako sapat na pogi? Hindi sapat na mayaman? O ang aking talento ay hindi nakakuha ng pansin ng ate ko? Hindi naman iyan. Dahil ang ate ko talagang mahirap suyuin. Tama. May itatanong ako sa'yo na personal na bagay. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng relasyon dati? Bago ang kasal? Virgin ka pa ba? May hitsura lang akong playboy. Pero hindi naman talaga magulo ang aking pribadong buhay. Kaya ba ang pagiging pogi ko ay isang kasalanan din? Kung gayon, pansamantala ay sapat ka ng may karapatang suyuin ang ate ko. Subukan mo lang, sige, laban. Sabi mo, kaya ko ba talagang gawin? Malay mo, baka nga. Kuya Yang, narinig kong nandito ka. Ngayong gabi, magkakarera kami sa Banson. Pupunta ka ba? Pupunta. Ate, ang ganda ng sombrero na to. Gusto ko talaga. Bukod pa rito, mas malaki pa ang diamante kaysa noong nakaraan. Basta gusto mo, Xiaofan. Ate, pagod ka ba sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Ayos lang. Xiaofan, si Fu Chengzhou ay hindi pa rin nasisiyahan tulad ng dati. Hindi siya. Nitong mga nakaraang araw abala siya, hindi masyadong umuuwi. Mabait ka at madaling suyuin. Kung ayaw mo, dapat marunong kang tumanggi. Naiintindihan mo? Ate, bakit pakiramdam ko si pangalawang kuya ay parang isang karakter sa romance novel? Pakiramdam ko, bawat pagkakataon ay parang eksena sa isang nobela. Ang buhay mag-asawa ay napakahalaga rin para sa kasal. Kung magawa ni Fu Chengzhou, magiging panatag na rin ako. Hindi siya masama, pero ang kanyang abilidad na magkaanak ay kailangan suriin. Kung gayon, bakit? President Su, nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Fuyang habang nagkakarera. Lumabas sa kurbada, dinala na sa ospital. Ano ang kalagayan ng sugat? Hindi naman masyadong malala ang sugat. Nauna nang dumating doon si CEO Fu. Gusto mo bang pumunta doon? Tara. Ate, kailangan ko bang sumama? Hindi na kailangan. Hindi malala ang sugat. Manatili ka na lang sa bahay at maglaro, Sabi ng doktor, ayos ka na. Pwede ka nang umuwi at magpahinga. Atan, kumain ka na ba ng hapunan? Gusto mo bang sumama kumain ng hapunan? Mas matanda ako sa'yo ng 1 taon. Tinatawag mo akong Atan. Sa aming pamilya, ganoon namin tawagin ang mga miyembro ng pamilya. Tinatawag ako ng ate ko na Ayang. Hindi ba pwedeng tawagin kang Atan? Sa teorya, dapat tawagin mo akong Ate Tutan. Hindi pwede. Nung 5 taon ako, kinonsulta ako ng isang master. Sabi niya, hindi ako pwedeng magkaroon ng ate. Kung hindi, may mangyayaring masama. Bahala ka. Kumain na ako. Kumain ka na lang mag-isa. Paumanhin, pangalawang binata. Hindi ko napansin na nakasandal ka pa rin sa kotse. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Umalis ka na. Dapat sana ay magpo-post ako ng maganda. Pero hindi ko inaasahan na mapapahiya ako ng husto. Kailangan pa rin maging gwapo? Kung tatawa ka pa, ay kailangan pa rin. Tumayo ka na.
Athan, ang ganda ng ngiti mo. Ngayong gabi, sa sala ka matutulog. Buksan mo ang pinto, nasa labas ako. Kuya Fu, bakit ka nandito? Nag-aalala ang ate mo para sa'yo. Sinabi niya sa akin na tingnan ka. Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na nagmemeryenda ka rito. Kuya Fu, buti na lang dumating ka. Sobrang miss na kita. Hindi pa sarado ang pinto. Anong itsura yan? Sa gabi, bawasan ang pagkain ng merienda. Hindi ito maganda sa panunaw. Hindi pa ako naghahapunan. Nagugutom lang kaya kumain ng kaunti. Bakit hindi ka naghapunan? Balak kong kumain ng late dinner kasama ang ate ko. Pagkatapos, madali akong nagugutom. Bumisita siya sa kanya, kaya hindi pa ako kumakain. Umupo ka. Baka gusto niya akong pagalitan? Makinig ng hanggang 10 minuto. Ito ang unang beses na nakita ko siyang parang isang asawa. Ang gwapo niya talaga. Kakain ka ba ng pansit? Opo. Kuya Fu, ang galing mo talaga. Ang sarap. Hindi siya nagsasalita. Kuya Fu, ang sarap ng pansit na niluto mo. Gustong gusto ko. Simpleng pansit lang, pwede ko ring matutunan gawin. Sige na nga. Kuya Fu, ikaw ang nagluto, ako na ang maghuhugas ng pinggan, ako na ang gagawa. Si Fu Chengzhou, dati ay malamig. Ngayon ay may kaunting init ng tao, kaya lalo siyang nakakaantig. Nabusog na rin siya, kaya kakausapin ko siya tungkol sa palagiang pagkain ng merienda, imbes na kanin. Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi dapat. Kuya Fu, gusto kita. Kuya Fu, gusto kita. Ano? Kuya Fu, sinabi ko. Gusto kita. Kuya Fu, bakit parang bingi ka? Wala. Huwag kang magulo. Kuya Fu, hindi ba sinabi mong gusto mo ako? Nakikita ko na medyo mabait ka ngayong gabi. Kaya pwede mong baguhin ang tawag mo sa akin. Kung gayon, ano ang itatawag ko, Mr. Fu? Mag-asawa tayo. Tapos tatawagin mo akong Mr. Fu. Kung gayon, ano ang itatawag ko? Dati tinatawag kitang asawa, pero hindi ka naman masaya. Sige, nakikita kong medyo mabait ka pa rin. Kung gusto mong tawagin, tawagin mo lang. Kuya Fu, sa totoo lang, gusto mo talaga na tawagin kitang asawa. 'Di ba? Kung ayaw mong tawagin, huwag mong tawagin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Asawa ko. Kuya Fu, kung gusto mong marinig, sabihin mo lang sa akin ng direkta. Tatawagin kita para marinig mo. Asawa ko. Inaantok na ako. Hindi na maaga ngayong gabi. Dito ka na matulog. Nasaan ang kwarto ko? Doon. Maligo ka muna. Salamat, asawa ko, sa pag-ayos ng buhok ko. Halika rito at umupo ng maayos. Kuya Fu, gusto mo rin ba ako? Kasal na tayo. Ang mag-asawa ay dapat magrespetuhan na parang bisita. Malalim na pagmamahalan at mabigat na pananagutan. Parang si tatay at nanay. Pero pakiramdam ko hindi gaanong masaya si nanay. Kung magiging katulad ako ni nanay, mapagbigay, marangal, at mahinhin, ang kasal natin ay magiging ganoon din. Kuya Fu, inaantok na ako. Matulog na tayo. Kuya Fu, kung patuloy kang magiging mabait sa akin, mamahalin kita magpakailanman. Bago kami ikasal, sinabi ng ate ko na hintayin siyang makatayo sa sarili. Pwede akong mag-divorce anumang oras, pero kung patuloy na magiging mabait si Kuya Fu, hindi ko na kailangan mag-divorce. Umaasa siya sa akin, kaya mas magiging madali ang pagbabago. Sana ay maging perpektong may bahay siya at makasama ko habang buhay. Ang almusal ay nasa microwave. Pagkagising mo, initin mo na lang at kainin. Opo, mahal ko. Ate, gusto kong tingnan ito. Mga 100. Tulungan mo akong kumuha ng 2 tiket. 2 tiket. Sino ang kasama mo? Kasama ko si nanay. Siguradong magugustuhan niya ito. Sasabihin ko sa assistant ko na ipadala sa'yo. Love you, ate. Nanay.
Shawan, bakit ka nandito? Nandito ako para ibigay ang litrato noong nakaraan. At para na rin bisitahin ka, nanay. Naiinip ako mag-isa sa bahay. Busy si Cheng Zhou sa trabaho. Napagod ka. Ayos lang. Hindi naman niya ako pinamamahalaan. Sobrang saya ko maglaro. Tama pala. Nanay, manood tayo ng art exhibit. Paano nalaman ni Shawan? Ang wallpaper ng telepono mo, nanay. Iyan ang representative work ng artist na ito. Noong nakaraan, nakita kong patuloy kang nakatingin sa wallpaper ko. Hula ko. Gusto mo? Ang talino talaga ni Shawan. Noong nag-aaral pa ako dahil gusto ko ang estilo niya, gusto ko ring matutong magpinta. Kung gayon, bakit hindi ka pumunta, nanay? Ganyan talaga ang buhay. Unti-unti, madali kang mapupunta sa ibang landas. Kung gayon, manood tayo ng art exhibit, nanay. May gagawin pa ako. May social event ang tatay mo ngayong gabi. Kailangan ko pang maghanda ng sopas. May mga katulong naman sa bahay. Naiinip ako mag-isa sa bahay. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Tara na, nanay. Tara na. Tara. Nasaan ang ginang? Ginoo, lumabas po ang ginang at ang panganay na manugang para maglibang. Pagkatapos ng 21 taon ng kasal, ito ang unang beses na hindi naghintay sa akin si Jilam sa bahay. Itong si Suwan, wala man lang itsura ng isang may bahay. Inaya niya si Jilam na lumabas para maglibang. Ihanda ang kotse, susunduin ko si Jilam. Opo, mag-subscribe sa channel na GNMe Go para hindi makaligtaan ang mga nakakaaliw na video. Wow, choose you. Sa wakas ay nakilala rin kita. Choose you. Lalo akong nagustuhan ang mga gawa mo. Ikaw ang idolo ko. Wesamti taon na ang nakalipas. Pagkatapos naming ikasal ni Jilam, umalis siya ng bansa. Akala ko, hindi na siya babalik sa bansa. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang sining. Pero yun ang bagay na gusto ni na Jilam at Choose You. Uwi na tayo. Noong taong yun, pinakasalan ko si Jilam sa ilalim ng isang arranged marriage. Akala ko, basta magpanggap akong hindi ko nakikita ang pagmamahal niya kay Choose You, mananatili siya sa akin magpakailanman. Nanay, hindi ba kotse yan ni tatay? Hindi ba siya susundo sa'yo, nanay? Bakit umalis na siya? Siguro may ginagawa siya malapit dito. Nanay, hindi ba maganda ang pakikitungo ni tatay sa'yo? Nakikita kong hindi ka gaanong masaya. Wala. Siya ay isang napakabuting asawa. Saan banda? Mas malamig pa siya kaysa kay Kuya Fu. Noong 20 taong gulang ako, nagkaroon ng financial crisis ang aming pamilya. Nang wala ng ibang paraan, dumating siya. Kailangan ko ng imobilyon at siya naman ay kailangan ng isang may bahay na mahusay sa pamamahala ng tahanan. Agad kaming nagkasundo at nagpakasal. Pagkatapos ng kasal, naging isang mabuting asawa at ina ako, gaya ng ipinangako. Binigyan din niya ako ng sapat na karangalan at benepisyo. Sa ganoong paraan, medyo mabait din si tatay. Kahit na siya ay mabangis, pero ang pera ay talagang ibinibigay niya. Mahigpit siya dahil noong taong yon, magulo ang pamilya Fu. Kung hindi siya malamig, hindi niya kayang kontrolin ang iba. Kalaunan, nasanay na rin. Nanay, mahal mo ba si tatay? Matanda na kaming mag-asawa. Wala nang saysay ang pag-uusap tungkol diyan. Ang kasal namin ay, sa simula pa lang, ay isang transaksyon. Bukod pa rito, hindi rin siya isang taong mahilig magsalita ng matatamis na salita. Pero ang mag-asawa, hindi lang dapat sa obligasyon, kundi sa pagmamahalan din, di ba? Tulad namin ni Kuya Fu. Gusto ko talaga si Kuya Fu, di ba? Pero bihira lang siya kasama ko at medyo malamig din siya. Hindi lang basta-basta. Bukod pa rito, may sarili akong gagawin. Hindi naman talaga siya malamig. Kung nasa bahay siya, Kuya Fu. Tapos may iba ka pa bang plano? Wala na.
Dapat umuwi na rin ang tatay mo. Sige, aalis na ako. Oo, sige. Kuya Fu, sinundo mo ako, di ba? Ang bait mo naman. Kalahating oras na ang nakalipas, tumawag si tatay at sinabing, bantayan ko si Suwan. Sabi niya, hindi raw siya maayos. Pero sa ganoong kalagayan niya, ako, hindi ko talaga kayang magsalita ng masama. 2.5 buwan na lang at matatapos na ang 3 buwang palugit. Hindi pa huli ang lahat kung bukas na sabihin. Nasundo na kita. Umuwi na tayo. Tara na. Sandali lang. Tingnan mo. Ang ibang magkasintahan sa daan ay magkahawak kamay. Gusto ko rin. Ano bang kaayusan yan sa labas ng kalsada? Kung gayon, bakit mo ako hinahawakan ng mahigpit? Ano ang pinag-usapan niyo ni Mama ngayon? Wala naman. Pinag-usapan lang namin ang love story ni na Mama at Papa. Ah, ikaw. Hindi ba nakikinig ka sa akin? Bakit mo ako biglang hinalikan? Ay, Kuya Fu, hintayin mo ako rito sandali. Bibili lang ako ng kaunting bagay. Jam jung huak, jung khởi thật. Câu kitu, puro pampalakas ang bato. Pakiramdam mo, kulang pa rin? Hindi para sa'yo. Para sa hipag ko. Ang mga bagay na ito, sa isang babaeng tulad mo, hindi bagay. Magkapatid kayo, mas madali sa inyong dalawa. Para kay Fuyang, si ate ba ang nagsabi sa'yo? Oo, kailangan pala ni Fuyang inumin ang mga ito. Baka may problema siya. Hindi ko siya naasikaso ng maayos. Ihahatid muna kita sa bahay, tapos ibibigay ko ang gamot kay Fuyang. Kuya, ano yan? Natutulog ako. Xiaoyang, hindi ganyan ang kuya ko kadalasan. Kamakailan, gumastos lang ako ng 60 milyon sa kanya para bumili ng supercar at kumuha ng mechanical watch. Bukod doon, wala na akong ibang ginawa. Kuya, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ng direkta. Huwag mo akong takutin. Hindi kita naasikaso ng maayos. Patawarin mo ako. Ang kuya ko ay parang pinatay na. Kuya, ano ba talaga ang nagawa kong mali? Huwag kang ganyan. Nang tumatawid ako sa kalsada, isang sasakyan ang mabilis na dumaan. Tinulak ako ni Fuyang sa isang tabi. Siya naman ang nabangga ng sasakyan at nagkaroon ng nakatagong sakit. Tiyak na, yan ang naging epekto mula noon. Inumin mo muna ang mga tabletang ito. Mamaya, tatanungin ko ang doktor. Damdunghuak. Damdunghuak. Kuya, sinabi na ba sa'yo ng hipag ko? Wala talaga akong sakit. Alam kong nahihiya ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Maglaan ka ng isang araw. Sasama ako sa iyo para magpatingin sa andrologist. Kuya, kailangan ko pa bang maghubad para patunayan? Kasi, hindi. Parang ang pinagmula ng chismis ay si Su Ching. Ah, kung gayon, ito ay? Ang ikalawang ginang ay abala sa trabaho. Baka gabihin sa pag-uwi. Pinapalitan niya ang benda mo. Ay, ayos lang. Maliit lang naman ang sugat. Kaya ko nang palitan mag-isa. Nag-o-overtime ka pa rin ba? Hindi, umuwi na ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Matulog ka ng maaga. Bakit ka dumating? Ang asawa ay nag-o-overtime ng ganito kagabi. Sinusundo ang sariling asawa. Hindi ba normal lang yan? Sanay na ako. May driver na sumusundo at naghahatid. Hindi na kailangang abalahin ka. Hindi abala. Wala akong ginagawa. Mas mabuti pang sunduin na lang kita. Tara na. Medyo pagod na ako. Magpahinga muna ako sandali. Tawagan mo ako pagdating natin. Magkano? 100 milyon. Kung talagang hindi kaya, 50 milyon ay ayos na rin. Sige. Bukas sasabihan ko ang bangko na ilipat sa'yo. Tiyak na dahil may nakatago akong sakit. Nahihiya ang kuya ko, kaya siya mabilis na pumayag. Kahit masira ang reputasyon ko, sulit pa rin. Basta alam ni Suching na ayos ako, ayos na.
Nasaan ang pera mo? Ang pera ko ay may ibang paggagamitan. Kung marami akong pera, hindi ka na sana mahihirapan ng ganito. Ang iyong mga mata, tulad ng mga bituin na nahulog sa aking puso. Mga bulaklak na hinabi sa gabi. Ikaw ang aking hinahanap-hanap sa aking mga panaginip. Sa abalang buhay ko sa trabaho, si Suwan ang tanging nagpaparamdam sa akin ng pagpapahinga at seguridad. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman ko ang parehong pakiramdam. Ito ang bank card at mga ari-arian na nakapangalan sa akin. Ibigay ko lahat sa iyo. Sabi mo, tulungan kitang mag-invest. Pero medyo matamlay ang merkado kamakailan. Susubukan kong hindi ka malugi. Hindi para sa investment. Para sa iyo ay yan. Kung hindi para sa investment, para saan ang perang ito? Para gastusin mo. Ikaw ang asawa ko. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ang allowance mo, gastusin mo lang ng malaya. Allowance. Matagal ko nang hindi naririnig ang salitang iyan. Noong nabubuhay pa ang mga magulang ko, ako rin ay isang bata na nakakatanggap ng allowance. Pero pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, kailangan kong maging matatag. Tanging sa pagpasan ng responsibilidad ng pamilya suko lang, mapoprotektahan ang kapatid ko. Hindi ko kailangan ng allowance dahil ibinigay mo sa akin. Gagamitin ko ang perang ito para tulungan kang mag-invest. Hindi kita hahayaang malugi. Hindi niya ba nagustuhan? Baka mali ang ibinigay kong regalo. Mali ang pagkakarinig ko. Hoy! Hoy! Magpapadala ako ng pera para manood ng bangka, alam mo na. Wala. Huwag ka nang magtanong. Matulog ka na. Ayos lang. Mayroon pa akong ina na malumanay, mabait at may kaalaman sa kaligrapiya at pagpipinta. Hello ma, tulog ka na ba? Young Air, ano ang problema? Ma, tulog na ba si Papa? May gusto akong sabihin. Wala rito ang tatay mo, sabihin mo na. Sige, bukas, hintayin mo ako sa malapit sa film set. Ang painting na Forest Stream Orchid Grass. Sa kabilang dulo ay siguro ayos na. Hindi si Fuyang. Hindi siya marunong sa kaligrapiya. Sino ang kausap ni Jilan sa telepono? Yanshu, magpahinga ka ng maaga. Good night. Shawan, sabay tayong pumunta sa film set para hanapin si Fuyang, ha? Sige po. Gusto kong sumama. Kailangan kong sumama kay Mama sa film set para bisitahin ang kapatid ko. Kaya hindi na ako makakasabay sa iyo kumain. Ma, si Actor Chu. Ipag, ito si Actor Chu. Ma, sabi niya, matagal na raw kayong magkakilala. Ate Lan, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga, 20 taon na tayong hindi nagkita. Kagagaling mo lang sa ibang bansa. Bakit hindi ka nagbalita? Kung alam kong bumalik ka, sana nag-organisa ako ng welcome party para sa'yo. Ay, oo nga pala ma. Dala mo na ba ang painting na kailangan ko? Salamat ma. Kung gayon, aalis na ako para mag-shoot. Sa ibang araw na lang tayo kumain ng sabay. Ha, Jilan? Kung may oras, kumain tayo ng sabay. Matagal na tayong hindi nagkita. Sige, uuwi ako at sasabihin sa asawa ko. Kung may oras, kumain tayo ng sabay. Sige. Ay, oo nga pala. Nakita ko sa ibang bansa. Ang painting na Six Drunken Immortals ay matagal nang nawawala. Sa ibang araw, sasabihan ko si Fuyang na dalhin sa iyo para makita mo. Sige, salamat. Itong si Actor Chu, bakit iba ang tingin niya kay Mama? Ma, mag-shopping tayo? Wag na, Shawan. Medyo pagod na ako ngayon. Sa ibang araw na lang, sasamahan kita. Opo. Kung gayon, paalam ma. Ay, parang nakita ko si Kuya Fu. Nagkamali ba ako ng tingin? Paumanhin. Tatay, tatay, tingnan mo ang asawa mo. Anong klaseng asal yan? Ipinagyayabang ang nanay mo sa labas. Dapat ay meron kang ugali ng isang ginang ng pamilya. Narito pa naman ang iyong biyenan.
Dumaan lang dito. Si Tuvan. Napakapangit ng asal. Pag-uwi mo, dapat, tatay, Kuya Fo. Bakit kayo narito? Kuya Fo, sinundo mo ba ako pauwi? Maging disente ka ng kaunti. Ano bang nangyayari? Sinundo rin ba ni tatay si nanay? Pero nauna nang umalis si nanay. Kuya Fo, gutom na ako. Umuwi na tayo para kumain. Tara na. Kuya Fo, buhatin mo ako pauwi. Maglakad ka na. Umakyat ka rito. Kuya Fo, ang sungit ni tatay. Huwag kang maging katulad niya. Mas gusto ko pa rin ang ganito ka. Napakagaling ni tatay. Napakagaling. Kung magiging katulad ka niya, ako ay, ano ang mangyayari? Ay, pupuntahan ko ang ate ko. Speaking of which, mula nang tawagan siya ng bayaw ko, matagal ko na siyang hindi nakikita. Ngayong gabi, kailangan kong puntahan siya. Nakita kong may nakaparadang kotse sa bakuran. Lumabas ka ba para maglibang kaninang tanghali? Puntahan mo si Little Dung. Medyo nahihirapan siya nitong mga nakaraang araw. Ayaw na ayaw niya na si Adung ay sumasali sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ngayon, nang banggitin ang paksang ito, hindi siya nagalit. Maraming nangyayari. Tama? Nagkataon lang na nakita ko ang isang lumang kaibigan. Si Sotudu, naaalala mo pa ba? Oo, ang iyong kababata. Kakauwi lang niya sa bansa. Kapag may oras ka, sabay tayong kumain. Sige, aayusin ko ang oras para sa kanya. Kung gayon, maglakad-lakad ka sa likod bahay para matunaw ang kinain mo. Sige, aayusin ko ang mga dokumento. Ulat sa matanda. Malayo na ang ginang. Ang ginang ay dating isang mayamang dalaga. Palaging sumusunod sa etika ng pagkain at kumakain lamang ng kalahating mangkok ng kanin. Ginaya rin ng matanda. Mahirap lang para sa matanda. Tumatambos sa taon ng kasal, sa bawat pagkakataon ay kailangan niyang hintayin ang ginang na umalis sa hapagkainan bago siya makakain ng busog. Ate, kung makakasama lang kita, napakasarap sana. Little Van, binubuli ka ba ni Photo Chow? Hindi naman. Seryoso lang siya masyado. Palagi siyang may seryosong mukha para turuan ako. Kuya Fo, sinundo mo ba ako pauwi? Maging disente ka ng kaunti. Gusto ni Photo Chow ng isang disenteng asawa na kinikilala ng lipunan, pero gusto ko lang humiga ng tahimik. Siguro, hindi talaga tayo bagay. Huwag mo siyang pansinin. Kung hindi ka masaya, puntahan mo ako. Ate, napakabuti mo. Hinding-hindi kita iiwan. Siyempre, hindi tayo maghihiwalay. Ay oo nga pala ate. Mabuti ba ang pakikitungo ng bayaw ko sa'yo? Medyo mabuti siya. Kung gayon mabuti yan ate. Kung hindi ka rin masaya sa buhay mo, maghiwalay na lang tayo. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ay oo nga pala. Napansin kong hindi maganda ang mood ni nanay nitong mga nakaraang araw. Kung may oras ka, dalhin mo si nanay na maglakad-lakad ng mas madalas at bigyan mo ng pansin ang kanyang damdamin. Oo, sige. Bukas, kailangan kong mag-business trip sa UAE sa panahong ito. Kung ayaw mong manatili sa lugar ni Photo Chow, manatili ka rito. Hindi naman sa ayaw kong umuwi. Tapos na ako sa trabaho. Kaya ngayon maglalaro na ako ng game kasama ka. Ang galing! Little Van, libre ka ba ngayon? Maaari mo ba akong samahan maglakad-lakad? Opo, pupuntahan ko na po si nanay. Kuya Fo, kailangan kong mamili. Kasama si nanay. Sige, kung ano man ang gusto mong bilhin, gamitin mo lang ang card ko. Ang munting pusa ay tumatanggap ng utos. Nanay, napakaganda mo ngayon. Maganda rin si Little Van ngayon. Little Van, hintayin mo ako sandali anak. Makikipag-usap lang si nanay sandali. Opo. Hindi ba yan ang Film Emperor So? Bakit siya narito?
Mukhang may appointment na siya kay nanay. Kaya pala, ako lang ang dahilan. Zilan, sa loob ng maraming taon, nagdusa ka. Sa simula, ayon lang sa kahilingan mo, para bantayan ang galaw ni nanay. Hindi ko inaasahan na mayroong chismis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Medyo mabuti ang pakikitungo ni Duyento sa akin. Iyon ay dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala. Hay, kasalanan ko na hindi ako nakabalik sa bansa sa oras. Sa huli, nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Ang nangyari noon ay may kanya-kanyang pinagdadaanan ang bawat isa. Si Diento ang tumulong sa akin. Hindi kanya tinulungan. Noong taong yon, ang pagkalugi ng pamilya Chin ay dahil sa kanya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sakupin ang pamilya Chin. Ano? Ano? Nalugi ang pamilya Chin. Ang nangyari ay bunga lang ng kanilang sariling gawa. Pero si Fodiento ay isang duwag. Hinding-hindi siya maglalakas loob na aminin ang lahat. Sa panahong iyon, magkakaroon sila ng alitan. Susubukan kong makialam. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tanungin. Jilan, sa totoo lang, hindi ko balak sabihin sa iyo ang mga bagay na ito. Pero alam kong sa loob ng maraming taon, hindi ka masaya sa buhay mo. Alam ko na. Kailangan ko nang umuwi. Mauuna na ako. Ay nanay, tapos na ba kayong mag-usap? Patawad anak. Van, medyo sumasakit ang ulo ni nanay ngayon. Hindi na ba tayo maglalakad-lakad? Kung gayon, sige na. Ihahatid na lang kita pa uwi. Nanay, Little Tan, sinabi mo noon na maaari mong ayusin para makapag-relax si nanay sa labas. Gusto kong pumunta. Maaari ba tayong umalis sa Lunes sa susunod na linggo? Ate, may nalaman akong malaking bagay. Sinabi ni Sotoju na ang pagkalugi ng pamilya Chin ay gawa ni tatay. Little Van, magkunwari ka na lang na wala kang alam sa kanilang usapin. Ate, sabihin mo nga, maghihiwalay ba sina tatay at nanay? Malaki ang posibilidad. Little Van, abala ko sa trabaho. Tan, anong ginagawa mo? Nasa business trip sa Iweli. Sa makalawa, magkakaroon ako ng concert sa Iweli. Pupunta ka ba? Magtabi ka ng ticket para sa akin. Abala sa trabaho, hindi makakapunta. Ayos lang. Pero sa Lunes sa susunod na linggo ang kaarawan ng nanay ko. May oras ka bang umuwi? Kaya pala, sa Lunes sa susunod na linggo ang kaarawan ni nanay. Pero nakapag-book na ako ng flight at resort para sa kanya. Pinili ni nanay na maglakbay sa mismong araw ng kanyang kaarawan nang hindi sinasabi sa kanila. Ipinapakita nito na gusto niya talagang umalis sa bahay na ito. Kung umalis si nanay, hindi ko alam kung matatanggap ba ni Fodong. Kaya dapat, aliwin ko muna siya. Ang pag-ibig ay hindi mababawasan dahil sa paghihiwalay, kailangan mong matutong tumanggap. Ang pag-ibig ay hindi mababawasan dahil sa paghihiwalay. Ako at si Totan ay kasalukuyang magkalayo. Naiintindihan ko. Sinasabi niya na mahal niya ako. Sa isa't isa. Tama. Ang pag-ibig ay hindi mababawasan dahil sa paghihiwalay. Kuya, sinabi ni Ethan na mahal niya ako. Sinabi na ba ng bunso mong hipag na mahal ka niya? Dahil sa pagiging masungit mo, sigurado akong hindi pa niya sinasabi. Si Tovan, mukhang totoo nga. Hindi pa niya sinasabi sa akin ito. Sinasabi lang niya na gusto niya ako. Pero ang paggusto niya ay may iba't ibang antas. Patay na. Ayaw ni Kuya Fo na kumakain ako ng merienda at naglalaro ng games sa kama. Kuya Fo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Kumain lang ako ng maliit na piraso. Totoo, kakabukas ko lang din ng laro. Huwag kang magalit, ikaw ang pinakagusto ko. Sinabi na ba ng bunso mong hipag na mahal ka niya? Kuya Fo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Huwag kang manahimik, natatakot ako. Mahal kita. Ha? Ano ang sinabi ko? Pero
Kami naman ay mag-asawa, kaya dapat lang na magmahalan. Ano kaya ang iniisip niya? Kuya Fo, bakit bigla mong sinabi ito? Atan, ngayon ang concert ko sa Iweli. Pagkatapos, pupuntahan kita ha? Hindi na kailangan. Mas mabuti pa na hayaan na lang si Fodong na mag-focus sa pagtapos ng concert. Hindi ko sasabihin sa kanya na pupunta ako. Magandang pagtatanghal. Nakuha ko, kailangan ko nang umakyat sa entablado. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video. Mangyaring mag-subscribe kayo. Mag-subscribe sa mga kapanapanabik na video. Mag-subscribe sa mga kapanapanabik na video. Anong kanta ang gusto mong pakinggan? Gusto kong pakinggan ang Long-Haired Girl. Naaalala ko pa noong isinulat mo ang kantang ito dahil gusto mong umibig. Ang katotohanang maagang umibig ang kaibigan mo noon dahil naiinggit ako kaya ko isinulat ang kantang ito. Kung gayon, ang asawa mo ngayon, tiyak na siya ang ideal type na matagal mo nang pinapangarap. Tama? Dati, isinulat ko yon batay sa imahinasyon. Tungkol naman sa asawa ko, ngayon siya ang tunay kong ideal type. Wow! Hindi maintindihan. Gusto ko lang ng isang taong may personalidad na tulad ni Fojong na mas tugma sa parehong wavelength. Ang kasal na ito ay hindi makatarungan para sa kanya. Ngayon, hindi pa ako buntis. Kailangan kong mag-divorce kaagad. Tungkol naman kay Fojong, dapat siyang magkaroon ng mas malaya at bukas na kasal. Nasa business trip si ate sa ibang bansa. Hating gabi na doon ngayon. Tiyak na tulog na siya. Naaalala ko, dati, siya ay isang pandak at matabang lalaki. Pagkatapos niyang lumabas ng bansa, hindi na rin kami nagkausap. Dating kaklase, naaalala mo pa ba ako? Marami kang kinopyang takdang aralin para sa akin. Kasama sa revolusyon. Paano ko makakalimutan? Gusto kang imbitahan ng kasama sa revolusyon sa class reunion ngayong linggo. Pupunta ka ba? Dapat akong pumunta. Sige, magkita tayo sa linggo. May boyfriend ka na ba ngayon? Hintayin kita sa van house sa linggo, ha? Sige, sa linggo, umuwi ka sa bahay kasama ako. Batiin natin ng happy birthday si Mama, sa linggo. Pero kakasabi ko lang ng oo sa aking kaklase na pupunta ako sa party niya. Mas mahalaga ba ang class reunion o ang kaarawan ni Mama? Bukod pa rito, may gusto pa rin sa akin ang kaklase na yon. Kung gayon, sa gabi ba ang kaarawan ni Mama? Oo. Pwede bang ganito? Bumili ka ng regalo, pumunta ka muna sa party ng kaibigan mo at magpaliwanag sandali. Pagkatapos ay pumunta sa birthday party ni Mama. Sige, desidido na tayo dyan. Matutulog na ako. Ate Lam, may gusto akong itanong sa'yo. Sige, sabihin mo. Noong taon na yon, bakit ka pumayag na punduhan ng pamilya Chin? Wala namang masyadong dahilan noon. Sakto lang na kailangan ko ng isang angkop na asawa at nagkataon na kailangan mo ng tulong. Ate Lam, ganyan talaga ang tadhana. Ganoon siya nagulat. Baka totoo ang sinabi ni So-To-Do. Totoo ba talaga yon? O kaya, sinadya mong planuhin ang pagkalugi ng pamilya? Chin, ginamit ang dahilan ng kasal sa akin, pinunduhan ang pamilya Chin para sakupin ang pamilya Chin. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Maraming taon na ang lumipas. Ang pagtatalo tungkol sa mga bagay na ito ay wala ng kahulugan. Uy, bakit ka nandito? Oh, kararating ko lang galing Iuweli. Nauuhaw ako kaya pumasok ako sa kusina para uminom. Tatay,
Noong taon na yon, sinadya mo ba talagang planuhin ang pagkalugi ng pamilya Chin, hindi ba? Dahil sa dami ng kaaway na ginawa ng pamilya Chin, sila mismo ang nagtulak sa kanilang sarili sa bingit ng kapahamakan. Kung gayon, kanina nang tanungin ka ni Mama kung bakit ka nag-aalangan, kaya siya nagkamali ng intindi. Hindi noong nalugi ang pamilya Chin, kulang nakilala ang mama mo. Ako ay orihinal na anak sa labas ng pamilya Fu. Noong 16 na taong gulang ako, nung ako ay binubuli ng iba, ang mama mo ang tumulong sa akin na paalisin ang mga taong yon. Mula noon, ipinangako ko na dapat akong maging karapat-dapat sa kanya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ginamit ang lahat ng paraan para lang makamit ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Nang magkaroon ako ng karapatang humarap sa kanya, lugi na ang pamilya Chin, kaya't sinamantala ko lang ang sitwasyon para imungkahi ang kasunduan na ito. Ito rin ang tanging pagkakataon para makalapit ako sa kanya at para na rin matulungan siya. Tatay, pero ang reaksyon mo kanina, malinaw na nagkamali ng intindi si Mama. Hindi ka ba natatakot na magalit siya ng totoo? Natatakot ako. Pero sa Lunes sa susunod na linggo ang kaarawan niya, bigyan mo ako ng kaunting oras sa panahong iyon. Sasabihin ko ang lahat ng bagay. Ipaliwanag ng malinaw. Uy, Atan, ganoon ka ba talaga kabisi? Bakit hindi mo ako pinapansin itong mga nakaraang araw? Ay naku, Kuya Fu, gutom na gutom ako. Maghugas ka muna ng kamay bago kumain. Sige. Kuya Fu, marami akong biniling regalo ngayon. Binilhan din kita. May scarf, relo at sinturon din ha. Kung sa bahay niya, maingay pa rin ako. Tiyak na magagalit si tatay. Kailangan ko siyang paalalahanan. Sandali. Huwag magsalita, bahang kumakain. Dumating na naman ang taga-deliver. Ito ang mga pinadala ng tindahan. Sabi nila, binili daw ng ginang. Kahit medyo kakaiba ang mga salita, na-appreciate ko pa rin. Gusto ko talaga. Iwanan mo na lang dyan. Gusto niya ng formalidad. Hayaan mo siyang magbigay mamaya. Aalis na ako para magtrabaho. Hintayin ko lang magising ang binibining ginang. Babalik ako para sunduin siya. Opo, binatang Ginoo. Sa ganyang itsura niya, talagang gusto ko siyang itago. Ang damit ko, huwag mo namang diinan. Pumunta muna tayo sa class reunion, tapos ay kay Mama. Ano ang mga ito? Oh, ito ang mga regalo ko sa mga kaibigan ko. Binibining ginang. Nasa harapan ng lugar ng class reunion mo. Diretso sa mga magulang ko, huwag kang pumunta sa class reunion. Ano? Sabi ko, hindi ka pwedeng pumunta sa class reunion party. Hayaan mo na. Ano man ang dahilan. Hindi na mahalaga. Hindi ko pwedeng sirain ang pangako ko. Ihinto ang sasakyan. Sabi ko, ihinto ang sasakyan. Kung hindi, tatalon ako. Ihinto ang sasakyan, pababain siya. Sigurado ka ba? Kung bumaba ka na, huwag ka nang sumakay ulit. Kung ayaw sumakay, huwag na. Walang katwiran talaga. Sayang lang ang paghahanda ko ng maraming regalo para kay Fotua Chow. Ang resulta, ganoon ang pakikitungo niya sa akin. Sige. Siguro sumakay na ng taxi ang ginang. Hello, may safety tracking device ang ginang. Hanapin siya. Siguraduhin na ligtas siya. Opo, binatang Ginoo. Ano ang ginagawa ni Chuvan? Ang sama ng ugali ni Fotua Chow. Ayoko nang magpakasal sa kanya. Kabababa ko lang ng eroplano. Padala mo sa akin ang lokasyon. Susunduin kita. Sige. Ate. Mama, bakit nandito ka rin? Sasama ako sa inyong dalawa ha? Si Fotua Chow din. Namana niya ang masasamang ugali ng tatay niya. Mapagmataas at mayabang. Hindi ko na kaya. Lalo na ikaw, Mama. Ilang taon mo na siyang tiniis. Talagang hinahangaan kita.
Tivan, Mama, sigurado ba kayong dalawa na gusto ninyong mag-divorce? Ate, ako at si Fotua Chow ay hindi talaga magkasundo. Hindi talaga kami bagay. Ilang taon na akong naging housewife. Sapat na mula ngayon. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko kahit isang beses. Sige, kung gayon, makikipag-divorce din ako sa inyong dalawa. Kuya, uy! Atan kuya, natanggap mo na rin ba ang divorce papers? Halika rito, Van Van. Salamat ate. Ang ganda na. Araw-araw, kapag kasama ko siya, hindi niya ako pinapayagang kumain ng merienda. Nakakainis talaga. Sino yan? Hello, Tuvan. Bakit ka nakikipag-divorce? Fotua Chow, anong karapatan mo para tanungin ako? Hindi ba't iniwan mo ako ng walang dahilan? Iniwan mo ako sa tabi ng kalsada. Malinaw na ibinigay mo ang wallet sa isang taong matagal mo nang hindi nakita. Sa male classmate mo, hindi ko alam, wala ako. Nasa gift bag nakita ko mismo. Iyon ay libreng regalo sa pagbili. Nang kinuha ko ang regalo, isinilid ko lang. Magaling. Fotua Chow, hindi mo man lang ako tinanong. Tapos naglakas loob kang isipin na bibigyan ko ng regalo ang male classmate ko, hindi ba? Hindi ka ba talaga nagtitiwala sa akin? Kung gayon, ang kasal na ito ay dapat na nating tapusin. Nalaman kong nagkamali ako sa pagkakaintindi sa kanya. Bukod pa rito, ang gusto mo ay hindi isang taong kayang gampanan ang posisyon ng pinuno ng pamilya Fo. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko para maging ang hitsura na gusto mo. Mag-divorce na tayo kaagad. Hindi, ayoko. Ang gusto ko ay ang orihinal mong pagkatao. Hindi mo kailangang magbago para sa akin. Hindi na kita pipilitin pa. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasama, nararamdaman kong hindi tayo tugma sa personalidad. Fojung, dapat kang humanap ng isang taong kayang intindihin ang mundo mo at may pagkakaisa ng kaluluwa para magsama habang buhay, hindi isang tulad ko, isang walang lasa, nakakainip na makina sa trabaho. Atan, tugma man o hindi, ano ngayon? Hindi ko kailangan ng iba, kailangan ko lang ikaw at wala ng iba. Mahal kita, Athan. Ako, nahaharangan ako. Tuwa Chow, Adung, hintayin niyo si tatay. Tay, natanggap mo na rin ba ang divorce papers ni nanay? Huwag nang tumayo dyan. Kailangan kong ipaliwanag ng malinaw kay Miss Lam. Dali, sumakay na sa kotse. Sumakay sa kotse? Ay oo nga pala nanay. Saan nag-book ang ate ko ng bakasyon? Ang flight ticket? Sa Pongtin Island. Hindi ba yun ang isla kung saan ikinasal sina nanay at tatay? Lahat ito ay dahil kay Fotua Chow. Dahil sa kanya, hindi ako nakapaglaro noon. Ate, gusto ko ring pumunta. Alam kong gusto mo. Matagal ko nang inayos para sa'yo. Napakagaling. Hintayin mo akong makabalik mula sa aking bakasyon. Tapos na ang panahon ng pagpapatawad sa diborsyo. Maaari na nating kunin ang divorce papers. Sa oras na yon, tayong tatlo ay magsasama magpakailanman. Sandali, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Ayoko nang mag-divorce. Nakikiusap ako sa'yo. Nagkamali ako.